Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sanang i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3221-3240. Kabanata 3221. Congratulations for being invincible. Pagpasok pa lang ni Levi sa Erodia, naramdaman niyang may mali. Bumagsak agad ang mukha niya. May malakas na aura na umiikot sa hangin ni Erodia. Ang buong bansa ay nagkagulo, na parang maraming tao ang naghahalongkat pukol sa mga bagay-bagay. Nang maramdaman ang malakas na aura, alam ni Levi kaagad na may nangyari. Noong una, natarante siya at bahagyang natakot. Gayunpaman, agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba ito ang inaasahan ko? Kapag nabunyag ko na ang aking husay sa pakikipaglaban, tiyak na makakaakit ito ng gulo. Siguradong naging target nila sina Evie at Zoe, target ng maraming tao. Gayunpaman, ang mga puwersang kasangkot ay hindi ang inaasahan ni Levi. Bukod dito, hindi niya inaasahan na si Asher Dragon at ang iba pa ay nasa ganoong sitwasyon. Hindi niya alam ang lahat ng iyon, sobrang gumaan ang pakiramdam niya. Buti na lang naitago ko si Evie at ang iba pa bago ito. Kung hindi, magiging napakagulo ngayon. Ngumiti si Levi, medyo natuwa sa katotohanang nakapaghanda na siya noon pa man. Habang lumalakad siya ng mas malalim sa Erodia, nakatagpo siya ng ilang mga alon ng puwersa. Lahat sila ay naghahanap para sa Forlivia, Asher Dragon, at sa iba pa, na eksakto kung ano ang inaasahan niya. Noong nakaraan, maraming tao ang nagmamasid lamang kay Asher Dragon at sa kanyang barkada mula sa malayo, na gustong maghintay ng kaunti pa o gumawa ng ilang paghahanda. Ngayong naipahayag na ni Levi ang kanyang kapangyarihan, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon sa sandaling bumalik siya kung hindi sila kikilos sa kanyang pagkawala. Kaya naman, kinailangan nilang samantalahin ang pagkakataong salakayin ang bayan ni Levi. Lalong lumawak ang ngiti ni Levi. Salamat sa Diyos. Buti na lang nakontrol ko na ang lahat at nakagawa ako ng mga plano noon pa man. Kung hindi, wala akong magagawa kung aalisin nila ang mga mahihina at saktan sila, gaano man ako kalakas ngayon. Maaari pa nga nilang gamitin ang mga ito para paghigpitin ako, at wala na akong puwang para gamitin ang aking kapangyarihan. Bukod pa rito, taya ko na maraming tao mula sa Ecclesiastic Order ang nagpaplanong kunin ang aking espiritual na buto ngayong naihayag ko na ang aking hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. At muli, hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na tingnan o kunin man lang ang aking espiritual na buto. Kailangan nilang maging mas malakas kaysa sa akin. Siyempre, hindi ako uupo at hahayaan silang umatake. May sama ng loob ako. Sa kabila nito, naniniwala si Levi na walang sino man mula sa Ecclesiastic Order ang makakatalo sa kanya. Iyon ay isang bagay na lubos niyang pinagtitiwalaan. Kaya naman, malugod niyang tatanggapin ang sino mang gustong magnakaw ng kanyang espiritual na buto. Hindi malaking bagay para sa kanya na hintayin ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order na lumapit sa kanya bago sila alisin at simulan ang buhay na matagal na niyang inaasam. Aalisin niya ang lahat ng hamarang sa kanya. Isa lang ang prinsipyo niya, walang dapat manggulo sa kanya kung hindi niya sila guguluhin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Levi ng balita mula kay Blackhawk, na nakipag-ugnayan sa kanya sa sandaling marinig ng huli na bumalik siya mula sa Zyperia. Congratulations on being invincible, Mr. Garrison. Kahit ang backer ni Zarain ay hindi ka kayang talunin. Kaya, ang tanging ideya nila ngayon ay gamitin ang iyong mga miyembro ng pamilya o iba pang mga paraan upang paghigpitin ka. Ngunit huwag mag-alala, Mr. Garrison. Bago umalis si Shield para hanapin si Zoe at ang iba pa, ipinaalam ko na kay Zoe ng maaga. Ipinapangako ko sa iyo, hindi sila mahahanap ni Shield, paniniguro ni Blackhawk. Napangiti si Levi nang marinig ang sinabi niya. Tama na, hindi rin ako natatakot sa kanila. At muli, salamat sa pagbibigay sa kanila ng mga ulo, kahit na hindi ito kinakailangan. Walang problema, Mr. Garrison.
Kung makatanggap ako ng anumang balita sa aking panig, tiyak na ipaalam ko sa iyo ang tungkol dito. At muli, huwag mong kalimutang bigyan ako ng kaunting bagay na iyong kinita. Sumimangot si Blackhawk. Natural, si Levi ay higit na handang gawin iyon. Kung tutuusin, pareho silang gumagamit sa isa't isa. Ang totoo, mas maaasahan ang kanilang relasyon kaysa karamihan sa mga relasyon ni Levi. Kahit papaano ay mayroon siyang isang especially iya sa Zarain, na nagbigay daan sa kanya upang malaman ang bawat galaw nila. Bagamat gusto ni Levi na mamuhay sa buhay na inaasam niya, kailangan pa rin niyang maunawaan ang puwersang haharapin niya ng maaga. Kaya naman, inutusan ni Levi si Blackhawk na mabilis na tingnan ang sitwasyon ni Zarain. Nais niyang malaman ang tungkol dito ng maaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3222. Pagbati mula sa Cardinal Hall General. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Levi sa kanyang paglalakbay patungo sa hideout ng Forlivia at ng iba pa. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, nakilala niya si Edmund at isang grupo ng mga lalaki. Pinangunahan ni Edmund ang mga Heavenly Guards na imbestigahan ang sitwasyon at humanap ng mga paraan para pigilan ang mga salungatan na mangyayari. Nang makilala niya si Levi, mukha siyang conflicted. Sa totoo lang, nahihiya siya na gusto niyang maghanap ng butas at doon magtago. Hindi niya inaasahan na ang makapangyarihang si Levi ang kanyang Panginoon sa lahat ng panahon. Nang sabihin ni Daxon kay Edmund ang tungkol dito kanina, hindi pa rin makapaniwala ang huli. Gayunpaman, nang simulan niyang ilagay ang lahat ng mga pahiwatig, napagtanto niya na ang kanyang Panginoon ay talagang si Levi. Sa kabila noon, hindi pa rin niya matanggap at maniwala sa katotohanan. Noon, madalas na pinapahirapan ni Edmund si Levi. Higit pa rito, tiningnan pa niya si Levi bilang kanyang kalaban. Hindi niya inasahan na magdamag na magiging amo niya ang huli. Hindi napigilan ni Edmund na hindi patas, at hindi niya matanggap ang katotohanan. Magkagayunpaman, lahat ito ay salamat kay Levi na nakaya niyang magkaroon ng paninindigan sa panahon na iyon gamit ang kanyang mga kakayahan sa kasalukuyan. Noong inatake siya ng mga Kirin noon, si Levi ang humingi ng tulong sa kanyang mentor. Kaya naman, dahan-daang sinisipsip ni Edmund na tanggapin si Levi bilang kanyang Panginoon. Kung tutuusin, nabigla siya sa nakakagulat na tagumpay ni Levi laban sa Elterton Star. Hindi niya maiwasang maramdaman na napakasarap magkaroon ng isang master na hindi magagapi. Si Edmund ay lubos na humanga kay Levi, ngunit nahihiya pa rin siyang makita ang huli. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagtago sa gitna ng karamihan, hindi nangangahas na tumingin kay Levi. Siya ay tumingin lubos na nahihiya sa punto na siya ay patuloy na shuffle ang kanyang mga paa. Bakit ang sanggit mo? Para kang kapatid na babae. Sa isang paghila, kinaladkad ni Levi si Edmund papunta sa kanyang sarili. Dumating na ang pinaka-nakakahiyang sandali ni Edmund. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Levi. Tumingin si Edmund kay Levi na may nanginginig na tingin, at nauutal siya, M-Master, Asher Dragon at ang iba pa ay nawawala. Maging sina Forlivia, Zoe, at ang iba pa ay nawala rin. Ang buong Erudia ay nasa isang ganap na gulo. Kaya, sinusubukan naming mapanatili ang kaayusan. Nang marinig iyon, ngumiti si Levi sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, itinago ko sila. Ligtas na sila ngayon. Ang galing. Nag-aalala ako kay Forlivia at ang iba ay nagkakaproblema. Kung ganoon, magaan ang pakiramdam ko ngayon. Ito ay totoo. Ang layunin ni Edmund sa pamumuno sa kapaligiran ay hindi lamang upang mapanatili ang kaayusan, ngunit ito ay upang hanapin din ang Forlivia, Asher Dragon, at iba pa. Akala niya talaga may nangyari na sa kanila. Nang marinig niyang maayos na sila, gumaan ang pakiramdam niya. Okay, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Huwag mag-atubiling hanapin ako kung may anumang bagay. Tinapik ni Levi si Edmund sa balikat. Naiintindihan mo, M-Master. Mariing tumanggaw si Edmund. Nagsisimula na siyang masanay sa pagtawag kay Levi gamit ang bagong titulo. Isa pa, si Tyrone at ang iba ay nakaranas ng parehong damdamin. Alam na nila ngayon na ang Dark Emperor na sinasamba nila ay si Levi, na hindi nila inaasahan. Parang walang katotohanan. Sa lohikal na pagsasalita,
Sino man ay magagalit na magkaroon ng gayong hindi magagapi na tao bilang kanilang Panginoon. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso para sa kanila. Kahit na mayroon silang ganoong Panginoon, hindi nila madala ang kanilang sarili na magiging masaya. Sa katunayan, ayaw nilang aminin na alagad sila ni Levi. Lahat ng ginawa ni Levi sa nakaraan, pati na ang kanyang mga plano, ay hindi nalihim. Maraming detalye ang isa-isang nabunyag. Kasabay nito, ang lahat ay nagsimulang maunawaan na si Levi ay makapangyarihan sa nakaraan, at nasa likod siya ng maraming pangyayari. Sa katunayan, siya ang nagtatanggol sa kanila noon pa man. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay umabot na sa isang nakakatakot na yugto mula pa noong nakalipas na panahon. Kaya lang wala siyang choice kundi ilihim ang kanyang kapangyarihan dahil sa makapangyarihang pag-iral ng Love of Gods. Maraming tao ang lubos na humanga kay Levi. Namangha sila kung paano niya ibinunyag ang kanyang sarili nang malaman niyang sapat na ang kanyang mga kakayahan para kontrolin ang lahat. Siya ay karaniwang nangunguna sa bawat panahon. Gayunpaman, sa malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad, at may malaking responsibilidad ay may malaking problema. Gayunpaman, naniniwala si Levi na nakita niya ang yugto kung saan siya may kontrol sa lahat ng problema. Sa lalong madaling panahon, makakamit niya ang isang mapayapang buhay. Sa isiping iyon, tuwang-tuwa siyang umalis. Pero sir, hindi po tama yon. Hindi ba sinabi ni Crown King na itinago niya silang lahat? Ngunit muling lumitaw si Asher Dragon at ang iba pa, hindi ba? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3223. Obstruction ng The Esoteric Guild. Inalerto siya ng isa sa mga tauhan ni Edmund, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tama yan. Si Asher Dragon at ang iba pa ay nawala ng matagal, ngunit muli silang lumitaw pagkatapos noon. Pagkatapos, nawala sila kaagad pagkatapos noon. Bago iyon, hinahanap ng mga paksayon ng Ecclesiastic Order si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan. Ay hindi, may nangyari na. Dapat may nangyari. Bilang general ng Heavenly League, alam na alam ni Edmund ang antas ng interes ng Ecclesiastic Order para kay Asher Dragon at sa kanyang barkada. Sa pag-aalalang baka may mangyari sa 5, ipinaalam ni Edmund sa kanila ang sitwasyon. Gayunpaman, sila ang pinakamalakas na grupo sa Heavenly League. Kaya, walang magagawa si Edmund kung ayaw nilang makinig sa kanya, kahit na general na siya. Ngayong sinuri niya ang sitwasyon, malaki ang posibilidad na mangyari. Maging sina Forlivia at Zoe ay maaaring magkagulo. Mabubunyag na ang tagwa na binanggit ni Levi kanina. May masamang paparating. Agad silang tumakbo papunta sa direksyon kung saan pumunta si Levi. Sa kasamaang palad, hindi nila mapantayan ang bilis ni Levi. Siya ay nawala, at walang paraan na maabutin nila siya. Okay, magpapatuloy kayo sa direksyong iyon at ipapasa ang balita sa aking Panginoon, habang ang iba ay sasama sa akin upang hanapin si Asher Dragon at ang iba pa. Agad na ipinagkatiwala ni Edmund ang mga gawain, at lahat ay nagsimulang kumilos. Ginamit nila ang pangalan ng Heavenly League para ipaalam sa lahat ng Heavenly Guards sa Erodia ang tungkol sa sitwasyon, na ipinaalam sa kanila na si Asher Dragon at ang kanyang mga barkada ay may problema at sinabihan silang magsisimulang maghanap kaagad. Ang balita tungkol sa Asher Dragon na nasa problema ay hindi lamang kumakalat sa mga nasa Heavenly League. Ipinakalat din ito sa lahat sa Ecclesiastic Order. Nang marinig nila iyon, napagpasyahan nilang may ibang nagtagumpay. Maaari pa nilang ilista ang mga pangalan ng mga posibleng kandidato na magtagumpay. Iyon ang naisip nilang lahat. Maging si Sonia at ang iba pang nakakaalam ng mga detalye ng sitwasyon ay sigurado na si Asher Dragon at ang iba pa ay tapos na. Kung tutuusin, walang magandang mangyayari sa kanila kung makakatagpo sila ng ganoong grupo ng mga tao. Ang pagkuha ng kanilang maliit na mga buto ay isang bagay na hanggat hindi sila nananatiling buhay. Ang tanging magagawa ni Sonia at ng iba pa ay ipagdasal si Asher Dragon at ang iba pa na mabuhay. Kung tungkol sa kanilang mga malamang na mawala, tiyak na mawawala ang mga ito kung nakilala nila ang Ecclesiastic Order, pabayaan ang Genesis Devils. Mabilis na naglakad si Levi sa buong daan. Sa kasamaang palad, nang makarating na siya sa hideout ay may hamarang sa kanya. Isa itong magandang Fergus na nagpapalabas ng ethereal aura mula ulo hanggang paa.
Ito ay medyo nakakatakot, na para bang siya ay isa sa langit at lupa na maaari niyang manipulahin ang sariling enerhiya ng kalikasan para sa kanyang layunin. Ito ay mukhang katulad ng pamamaraan ni Forlivia, na kinasasangkutan ng mga elemento ng kalikasan. Gayunpaman, ginamit ni Forlivia ang mga elemento ng kalikasan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpino sa mga ito upang bumuo ng enerhiya upang salakayin ang kanyang mga kalaban. Tungkol naman sa Thurgest sa harap ni Levi, malinaw na ginagamit ng una ang lakas ng kalikasan para pilitin ang kanyang kalaban na magpasakop. Pakiramdam niya ay maaari niyang baguhin ang takbo ng mga bundok at sugpuin siya. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng Thurgest at Forlivia's powers. Ito ay hindi kapani-paniwalang malakas na ito ay mas malakas kaysa sa pinakamalakas na super deity sa Zyperia. Gayunpaman, hindi interesado si Levi sa kanya. Ang gusto lang niya sa sandaling iyon ay ang mamuhay ng ordinaryong buhay. Ayaw niyang makilahok sa anumang bagay. Sino ka? Anong gusto mo? Naiinip niyang tanong. Naiinis siya dahil nakaharang ang kanyang dinadaanan. Gusto kitang hamanin, Crown King. Sinabi ng Thurgest ang kanyang intensyon. Kalimutan mo na. Hindi ako interesado. Ayoko nang makipag-away. Kaya humanap ka ng ibang makakalaban mo. Umalis si Levi, hindi nagpakita ng interes sa tao. Sa paghusga mula sa mga damit at kakayahan ng Thurgest, nahulaan ni Levi na ang una ay mula sa Esoteric Guild. Kung nakilala niya ang Thurgest noong nakaraan, interesado siyang sumali sa laban. Sa katunayan, siya pa nga ang magkukusa na makipag-ugnayan o malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Marahil ay makikipag-away pa siya sa kanila. Nais niyang makilala ang mga tao mula sa Esoteric Guild at Ecclesiastic Order higit sa kani-kanina, lalo na noong panahon na nalasan si Forlivia. Gayunpaman, hindi sila nagpakita ng kanilang sarili kay Levi sa tamang oras. Ngayong hindi na niya kailangan pang makita ang mga ito, nag-uumpisa na silang lumitaw ng isa-isa at nagsusumikap pa ng manggulo. Habang papaalis na si Levi, hinarang ng Thurgest ang kanyang dinadaanan. Hindi niya hahayaang umalis ng ganon-ganon lang ang dating. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3224, Labanan hanggang kamatayan. Hindi niya hahayaang mawala sa kanyang mga daliri ang pagkakataong hamanin si Levi. Boom! Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na sinundan ng mahinang tunog ng kulog. Mukha siyang Diyos ng mga labanan. Ang totoo, ang Esoteric Guild ay hindi eksakto kung paano sila ginawa ng mga alamat. Noon, nakilala ni Levi ang maraming mga masters ng mahiwagang pamamaraan bago siya dumating sa Erudia. Sa katotohanan, minana lang nila ang ilang mga kasanayan mula sa Esoteric Guild. Hindi bababasa, sila ay mukhang tunay na bagay. Ngayon, naroon na sa wakas ang lehitimong inapo. Ang mga mahiwagang pamamaraan na ginamit ng mga master ay larong bata lamang. Ang tunay na mahiwagang pamamaraan ay ang mga may kakayahang manipulahin ang kalikasan. Ang mga masters ng magical techniques na nakilala niya noon ay hinihiram lang ang mga magic techniques, powers. Sa madaling salita, peke sila. Hinding-hindi nila magagawa ang ginagawa ng Thurgest. Ngayong nailabas na ng Thurgest ang kanyang aura, parang umuungal ang langit at lupa. Parang nasa tabi niya ang kalikasan. Parang nagagalit ang kalikasan sa tuwing nagagalit siya. Gayunpaman, habang ginagawa niya iyon, mas lalo nitong ikinagalit si Levi. Iyon ay hindi isang magandang senyales, dahil maaari nitong ilagay ang Thurgest sa isang hindi magandang posisyon. Huwag mo akong pigilan, baka mamatay ka. Ang lamig ng ekspresyon ni Levi. Sa sandaling magsalita siya, ang temperatura ng hangin sa kanilang paligid ay parang bumaba sa lamig. Agad na bumagsak ang isang nakamamatay na aura sa lugar, na naging sanhi ng hindi mapigil ang panginginig ng Thurgest. Biglang parang hindi sapat ang lakas ng kanyang nakakatakot na aura para labanan si Levi. Nakakatakot talaga siya, gaya ng inaasahan mula sa isang taong nakatalo sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. Sa kabila nito ay nagningning ang kanyang mga mata. Ang mga pananakot ni Levi ay hindi siya napaatras. Sa halip, lalo siyang natuwa. Ang katotohanang napakalakas ni Levi ay umaangkop sa mga pamantayan ng Thurgest. Desidido siyang makipaglaban kay Levi ng araw na iyon, kahit na natalo ni Levi ang 570,000 mga Diyos-Diyosan sa Zyperia. Para sa mga ordinaryong tao,
iyon ay hindi maisip na makapangyarihan. Gayunpaman, sa mga taong tulad ng Fergus, ang mga Diyos ay mga talento lamang na may espiritual na mga buto. Kung gaano sila kalakas at ang kalidad ng kanilang mga kasanayan, hindi nila alam. Ang mga taong tulad ng mga Fergus ay may kanya-kanyang pamantayan sa paghusga sa mga kakayahan ng isang tao, ngunit hindi nila alam kung ano ang pamantayan ng mga taong tulad ni Levi. Higit pa riyan, natalo ni Levi ang mga Diyos na iyon ng napakadali, na para bang hindi siya nagpahayag ng anumang mga pamamaraan na lumalaban sa kalikasan. Hindi sila malinaw tungkol sa mga kakayahan ni Levi, ni hindi sila nang ahas na gumawa ng mga conclusion sa kanilang sarili. Kaya, naisip nila na si Levi ay hindi matatalo at sinalakay lamang ang mga ordinaryong tao sa halip na sila. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin siya sa araw na iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang nila na malakas si Levi, kaya naman hinamon siya ng Fergus. Sige, haharapin kita para gawin itong babala para sa iba. Bumigay si Levi sa ideyang umalis. Kung hindi na-resolba ang bagay na iyon, tataas ang bilang ng mga taong darating para hamanin siya o maging sanhi ng gulo. Kaya, nagpasya siyang patayin ang isa para takutin ang iba. Tinatanggap ko ang hamon. Pero may kondisyon ako. Once we start the duel, we'll fight to the death, sabi ni Levi. Nang marinig iyon, bumagsak ang mukha ng Fergus. Hindi niya inasahan na magiging napakalupit ni Levi na magmumungkahi ng deathmatch. Nangangahulugan iyon na kapag nagsimula ang laban, hindi ito titigil hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Inilagay siya sa isang masikip na lugar. Originally, gusto lang niyang magkaroon ng duel sa halip na deathmatch. Kung hindi niya tatanggapin ang kondisyon ni Levi, nakakahiya na siyang umatras. Pilit siyang itinulak ni Levi sa isang sulok. Napalunok ang Fergus, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Sisigat pa sana siya, isang matanda ngunit malinaw na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bumalik ka agad. Nang marinig ang boses, isang salungat na ekspresyon ang ipinakita sa kanyang mukha. Sinulyapan niya si Levi na may halong panghihinayang at saka tumitig sa malayo, bumantong hininga. Sa susunod na sandali, nawala siya sa manipis na hangin. Ano sa lupa, ngumuso si Levi at umalis sa lugar. At muli, medyo malakas ang aura na inilabas ng binata. Kung nangyari yun noong nakaraan, interesado si Levi na makipagduel upang subukan ang yugto ng paglilinang ng Fergus. Gayunpaman, sa sandaling naghiganti siya kay Idre, nagbago ang estado ng kanyang pag-iisip, at hindi na siya interesado sa mga ganoong bagay. Kung tutusin ay hindi na siya nag-abalang alamin kung sino ang nagsalita kanina, at hindi rin niya gustong malaman kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang hindi niya alam ay umalis sa bundok ang mga tao ng Esoteric Guild dahil sa kanya. Ang Fergus ay isa lamang sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3225. Ang Planong Gloria. Samantala, si Floyd at ang babaeng pinapangarap niya, si Gloria Gaston, ay nasa isang villa sa Erudia. Si Gloria ay kabilang sa pangkat ng West Pavilion ng Ecclesiastic Order. Mula nang sabihin ni Floyd kay Gloria ang tungkol kay Asher Dragon at ang kanyang mga kasama sa pag-alis sa hideout, mas napalapit siya rito. Kumusta naman ang kalagayan ng espiritual na buto ni Forlivie? May alam ka ba tungkol dito? Biglang tanong ni Gloria. Ang kanyang nakakaakit na titig ay umalis sa kanya na lubos na nabighani. Napalunok ng laway, umiling si Floyd. Hindi ko alam, at sa palagay ko ay walang sino man ang nagsagawa ng anumang pagsubok dito. Ang alam ko ay patuloy na dinadala ni Master si Forlivie sa kung saan upang maalis ang lason sa kanyang katawan. Wala siyang panahon para subukan ang kanyang espiritual na buto. Pero I heard Forlivie is quite talented. Dapat mas talented siya kaysa sa iyo, tama ba? Tanong ni Gloria. Matagal na niyang sinubukan ang espiritual na buto ni Floyd. Isa itong top quality spiritual bone, na medyo malapit sa klase ng mga spiritual bone na pag-aari ni Asher Dragon at ng kanyang mga tauhan. Kaya naman, tinuruan siya ni Gloria ng art of consumption. Gayunpaman, iyon ay isa lamang sa kanyang mga paraan upang panatilihing suspense si Floyd. Sa huli, tinuruan siya nito ng kaunti at binigyan ng pag-asa bago biglang nawala ng mahabang panahon.
Nagsimula lamang siyang makita muli ni Gloria pagkatapos niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Asher Dragon at sa iba pa. Madiin na tumanggo si Floyd. Oo naman. Bagamat ang sistema ng pagsusuri ng The Cardinal Hall ay bahagyang naiiba, maaari kong kumpirmahin na ang mga talento ni Forlivia ay kahanga-hanga. Sa palagay ko maaari mo ring sabihin na si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan ay walang kapantay para sa kanya. Nasigurado ako. Lalong nanlaki ang malalaking mata ni Gloria. Nang makitang mukhang interesado ang kanyang diyosa, nagpatuloy siya, hindi lang iyon. Kamakailan, napagtanto ko ang isang bagay na mahalaga noong nililinang ko ang sining ng pagkonsumo. Ano ito? Napukaw ang interes ni Gloria. Hindi ba nilinang ni Forlivia ang sarili niyang mga diskarte noon? Sinubukan kong pag-aralan ang kanyang mga diskarte, at nalaman kong kumukuha siya ng mga natural na elemento para sa kanyang sariling paggamit. Noon, hindi ko akalaing ito ay kahanga-hanga. Ngunit pagkatapos na linangin ang sining ng pagkonsumo na itinuro mo sa akin, napagtanto ko na ang mga pamamaraan na nilikha niya ay eksaktong sining ng pagkonsumo. Ito ay eksaktong pareho. Walang pinagkaiba. Nagulat si Gloria sa narinig. Ano? Siya ang nag-imbento ng sarili niyang art of consumption. Siya ay lubos na natulala. Sa natatandaan niya, ang art of consumption o iba pang mga mana ng ecclesiastic order ay itinago mula sa ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, imposibleng umiral ang art of consumption bago ang kanilang hitsura. Ang katotohanan na siya ang nag-imbento nito sa kanyang sarili ay isang bagay na hindi naririnig. Ang talento niyang iyon ay tiyak na maglalaway at mababaliw sa lahat. Napaisip si Gloria kung anong klase ang spiritual bone ni Forlivia. Marahil ito ay isa sa mga maalamat na elemental na espiritual na buto. Marahil ito ay maaaring maging ang maalamat na espiritual na buto na wala na. Walang sinasabi kung gaano karaming tao ang mababaliw kung ang balitang iyon ay ilalabas. Sa katunayan, napakaraming tao ang naghahanap kay Asher Dragon at sa kanyang gang, na gustong makuha ang kanilang elemental na espiritual na buto. Maaaring mas mawala ng kontrol ang mga bagay kung nalaman nila ang tungkol sa isang espiritual na buto na mas makapangyarihan. Marahil ay nais ng lahat na ilipat ang kanilang espiritual na mga buto. Higit pa rito, ang katotohanang maiimbento ni Forlivia ang art of consumption ay nagpatunay na ang kanyang espiritual na buto ay makakasabay sa sistema ng paglilinang ng ecclesiastic order. Nangangahulugan ito na ang kanyang espiritual na buto ay eksakto ang iniisip nila, ang pinakamakapangyarihang espiritual na buto. Habang pinupuno ng mga isiping iyon ang isipan ni Gloria, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, hindi na napigilan ang kanyang pananabik. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, kung gayon, ang espiritual na buto ni Forlivia ay dapat na pinakamataas na uri. Nako, sana talaga malaman ko ang kalagayan ng kanyang espiritual na buto. At isa pa, hindi kita mabibigyan ng anumang gulo kung hindi ay magmumukha akong may pekana laban sa kanya. With that, she faked a sigh. Nang marinig iyon, sinabi kaagad ni Floyd, hindi. Hindi yun mangyayari. Noong nakita mo si Asher Dragon at ang mga espiritual na buto ng kanyang mga tauhan, pinrotektahan mo sila sa halip na kumilos. Paano ka magkakaroon ng anumang mga pekana laban sa Forlivia? Sa totoo lang, gusto ko rin talagang malaman ang kalagayan ng kanyang espiritual na buto. Sa palagay ko narinig ko ang isang tao na nagsasabi na sinubukan nila ito noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3226. Hindi alam ni Levi na may nangyari. WHO. Sabay tanong ni Gloria. Galing siya sa North Pavilion. Hindi ko talaga maalala ang pangalan niya. I think it's, sabi ni Floyd habang nagkakamot ng ulo. Sonia Dolan. Dagdag ni Gloria. Tama na. Yan ang pangalan niya. Sabay tango ni Floyd. Habang bumibilis ang paghinga ni Gloria, nagtanong siya, pagkatapos nilang subukan ang pag-aayos ng buto ni Forlivia. Ano ang sinasabi nila? Hindi ko alam ang mga detalye dahil hindi ko pinapansin, ngunit ito ay tila maganda. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Gloria. The asterisk and it, Sonia, anong lakas ng loob mong pumunta at magpasuri sa paglilinis na buto ni Forlivia? Ang tanging dahilan kung bakit ito itinatago ay ang kanyang pagtatanggal na buto ay dapat nakatangi-tangi. Kaya naman, tiyak na may tinatago si Sonia at iba pa.
Dahil dito, lalong lumalim ang pagkamausisa ni Gloria. Nagkataon, ngayon lang niya nalaman na nakilala ni Levi ang kanyang sarili sa labanan sa Elterton. Dahil sa kung gaano kalakas ang ama, malamang na ang kanyang anak na babae ay mas mahina. Sa katunayan, gusto niyang malaman ang kalagayan ng pag-aayos ng buto ni Levi. Mayroon din ba siyang kakaiba na buto? Higit pa rito, hindi niya ibinahagi kay Floyd ang balita kung gaano ka-invincible si Levi noong labanan sa Elterton. Kahit noon pa man, kailangan niyang alamin sa lalong madaling panahon ang kalagayan ng mga nabanggit na buto ni Forlivia at kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, hindi niya masabi ng direkta kay Floyd, dahil masyadong mataas ang panganib na ilantad ang sarili. Dahil dito, kinailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Nakuha ko na, may mali, kahit na sinubukan ni Sonia ang iniisip na buto ni Forlivia, hindi sila nagpahayag ng anuman. Nangangahulugan ito na dapat ay nagpaplano silang gamitin siya. Isipin mo na lang, nang masuri ang Asher Dragon at ang iba pa, alam ng lahat ang tungkol dito. Ngunit ngayon, walang nakakaalam ng mga resulta ng pagsusulit ni Forlivia. Ano ang ibig sabihin nito? Sa harap ng sulsol at pagmamalabos ni Gloria, nagsimulang magpanik si Floyd. May nangyari ba kay Forlivia? Noong nakaraan, hindi mahihirapan si Floyd na maramdaman na may mali. Pero ngayong Diyosa na niya ang nagsasabi nito, wala na siyang hinala. Kung tutuusin, tama ang sinabi niya. Sa katunayan, ang kanyang pagsusuri ay palaging may malaking kahulugan sa kanya. Gayunpaman, ang Forlivia ay itinatago nila sa isang lihim na lokasyon. Ito ay ang parehong lugar sa Asher Dragon at ang iba ay iniisip. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila mahanap ang lahat. At saka, si Master ang nag-ayos nito. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin ang lokasyon at hiniling na magtago din ako doon, sagot ni Floyd. Oh, may secret hideout ba? Sa wakas ay naunawaan ni Gloria kung bakit hindi niya mahanap ang mga ito. Malamang, lahat sila ay nagtatago. Pretending to have a sigh of relief, she added, sa kabutihang palad, lahat sila ay nagtatago. O kung hindi, ito ay magiging mapanganib para sa kanila. Gayunpaman, base sa alam ko, lahat ay naghahanap ng Forlivia dahil ang iyong Panginoon. Sa sandaling iyon, ikinukwento ni Gloria kay Floyd ang nangyari kay Elterton. Ang hula ko ay gusto ng lahat na mahanap si Forlivia at saktan siya bago bumalik ang iyong amo. Kahit na siya ay kasalukuyang nagtatago, ano ang mangyayari kung mahanap siya? Lalo na sa napakaraming tao na sabay-sabay na nakatingin. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Floyd matapos marinig ang mga sinabi ni Gloria. Dahil sa pag-aalala, napagpasyahan niyang tingnan siya at tingnan sa sarili niyang mga mata. Pupunta ako sa hideout para tingnan at siguraduhing wala siya sa anumang panganib. Saka ko lang mapipigilan ang pag-aalala. Kung siya ay nahaharap sa problema, magagawa ko rin silang suportahan. Aalis na sana si Floyd, nilinggan niya si Gloria at tinanong, Gloria, willing ka bang sumama sa akin? Kung ikaw ay malaya, maaari kang pumunta at makita din ang hitsura na buto ni Forlivia. Masiglang ngumiti si Gloria. Ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Mas mabuti pang hindi na lang kita samahan. Sabay deklara ng paninindigan ni Floyd. Nagtitiwala ako sa iyo ng walang kondisyon, dahil pamilya ka sa akin. Sige, sasamahan kita. With that, pareho silang nagtungo sa hideout. Samantala, dumating din si Levi sa hideout, na hindi alam na may nangyaring kakilakilabot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3227. Bumalik na ako, sigaw ni Levi. Nang marinig ang boses ni Levi, isa-isang lumabas ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Levi nang makitang ligtas na silang lahat sina Forlivia, Zoe, at ang iba pa. Ngayon lang kasi siya nag-alala sa kanila, dahil kahit liblib ang lugar ay may pagkakataon pa rin na matuklasan sila. Ngayong nawala na ang kanyang mga alalahanin, natahimik na ang kanyang isip. Habang pinagmamasdan ni Levi ang lahat, napansin niya ang ilang nawawalang figure. Bakit konti lang kayo? Nasaan si Asher Dragon at ang iba pa? Sabay kumunat ang noo ni Levi. Sa sandaling iyon, napabulala si Zoe. Nako, Levi. Si Asher Dragon at ang iba pa ay maaaring magkaproblema. Anong nangyayari?
Hindi ba sila pumunta dito kasama mo? Nagbago ang ekspresyon ni Levi. Dumating nga sila sa amin, ngunit umalis sila pagkaraan ng ilang sandali, nagrereklamo na ginagawa mo silang bata sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila sa lahat ng oras. Iginiit nila na independyente na sila at kaya nilang harapin ang mga bagay sa kanilang sarili. Higit pa rito, inaangkin nilang mas alam nila ang ecclesiastic order kaysa sa iyo dahil nakikipag-ugnayan sila sa kanila araw-araw. Hence, they can make their own judgments. Ikinwento ni Zoe ang lahat ng sinabi nila noon kay Levi. Kabastusan. Ito ay lubos na kabastusan. Kumulog sa galit si Levi. Nang ang kanyang nakakatakot na aura ay tumama sa paligid, nagdulot ito ng lamig sa gulugad ng lahat dahil nag-aalala sila na mahati sila sa ambon ng dugo. Noon, tiyak na binigay niya sa kanila ang payo upang maiwasang mangyari ang ganoong sitwasyon. Kahit na alam niya ang kanilang pagsuway, ipinalagay niya na sila ay makikipagkompromiso at panatilihing masunurin ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, ito ay walang iba kundi ang wishful thinking. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi ko sinusubukang emotionally blackmail kayong lahat. Ito ay talagang lubhang mapanganib sa labas. Bakit hindi ka nakinig? At ngayon, hindi ba nangyari ang pinakamasama kong takot? Ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang naghahanap para sa Asher Dragon at sa kanyang grupo ay walang sino man ang makakahanap ng Forlivia. Hindi tulad ng Forlivia, walang makakahanap ng Asher Dragon at ang iba pa, dahil nahuli sila ng isang paksayon mula sa Ecclesiastic Order. Kahit galit na galit si Levi, wala siyang magawa. Sa totoo lang, nang magsimulang kumalat ang balita tungkol sa Asher Dragon at ang iba pa na nagtago, hinanap sila ng lahat. Ipinagpalagay lang ni Asher Dragon na ginagawa iyon ng mga naghahanap sa kanila ng may mabuting hangarin sa halip na subukang saktan sila. Bukod dito, dahil may ganap na kaguluhan doon, gusto nilang lumabas at patatagin ang sitwasyon. Galit na galit si Levi. Kailangan mo bang kontrolin ang sitwasyon? Kailan pa naging responsibilidad mo? Kahit na nag-aalala kami na nasangkot sila sa gulo, hindi kami naglakas loob na umalis dahil sa takot na mahadlangan sila. Kung tutuusin, baka mas lalo lang tayong mapahamak kung lalabas tayo. Kaya naman, nagtataka ako kung ano ang nangyari sa kanila. Umaasa ako na ligtas sila. Baka sa mukha nila Zoe at ang iba pa ang pagkabalisa. Lahat kayo ay gumawa ng tama. Hindi lang silang 5 ang hinahanap ng lahat sa labas, kundi pati si Forlivia, ikaw, at bawat isa sa inyo dito. Sa sandaling lumabas ka, haharap ka sa panganib. Sa katunayan, ang sinumang konektado sa akin ay nasa panganib. Hindi lamang ang Ecclesiastic Order ang kasangkot, ngunit maraming iba pang mga dayuhang paksayon ang dumating din upang sumali sa pangangaso. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. At least, nakahinga siya ng maluwag na hindi pinalaki ng mga nasa harapan niya ang sitwasyon ng hindi kinakailangan. Kung hindi, mahihirapan siyang pumili kung sino ang ililigtas at maaaring mabaigo siyang iligtas ang lahat. Pagkatapos magnilay-nilay, tumanggaw si Levi, malamang matagal na itong nangyari. Dahil ang lahat ay naghahanap ng mataas at mababa para sa Asher Dragon at sa iba pang 4, natatakot ako na maaaring may nangyaring masama. Sa kabila ng pagsisi sa kanila sa kanilang mga aksyon, nagsimulang lumaki ang pag-aalala ni Levi para sa kanila. Kung tutuusin, sila ang kanyang mga kasama na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Natural, madudurog ang puso niya kung may mangyari sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3228. Nagiging walang awa si Levi. Kung may mangyayaring kakilakilabot, sisisihin ni Levi ang kanyang sarili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil dito, ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na ligtas sila. Pagkatapos noon ay agad siyang lalabas para iligtas sila. Kung ganoon, sabay-sabay nating hanapin sila. Mangyaring Diyos, hayaan silang maging ligtas at maayos. Napaluha si Zoe. Sige, sabay na tayo at hanapin sila. Sumunod ka sa akin at huwag kang aalis sa tabi ko. Walang iniwan si Levi, dahil pinakilos niya ang lahat para sa paghahanap. Walang saysay na iwan ang sino man dito. Paano kung sa halip ay may mangyari sa kanila? Sa sandaling iyon, dumating si Floyd kasama si Gloria. Gayunpaman, walang mahanap, dahil umalis na si Levi at ang grupo.
Nang makarating sa kanilang destinasyon, nagulat si Gloria. No wonder hindi natin sila mahanap. Nakatago sila sa isang liblib na lugar. Nakakamangha talaga si Levi. Hindi lamang siya napakalakas kundi isa ring matalinong taktika. Walang paraan na maaaring hulaan ng sino man na narito sila. Nasaan ang lahat? Bakit walang laman? Curious na tanong ni Gloria. Nevertheless, there are residual traces of their aura here, which means kakaalis lang nila. Di ba sabi mo kanina pa sila nagtatago dito? Nagsimulang tanungin ni Gloria si Floyd. Pagkatapos suriin ang paligid, sumagot si Floyd, hindi, bumalik na ang aking amo. Dati, inutusan niya kaming magtago dito hanggang sa bumalik siya. Dahil walang mga palatandaan ng isang pakikibaka, iyon lamang ang lohikal na paliwanag. Kaya, malamang na umalis sila kasama si Master para hanapin si Asher Dragon at ang iba pa. Hanggat hindi kasama si Gloria, mabilis na nasuri ni Floyd ang sitwasyon. Halika, hanapin natin ang aking Panginoon at ang iba pa. Dapat maabutin natin sila, mungkahi ni Floyd. Natigilan sa kanyang mga sinabi, sumagot si Gloria sa pamamagitan ng reflex, sa palagay ko ay hindi nararapat na sumama ako sa iyo. Bakit hindi mo gawin mag-isa? Para sa kanya, ang pagbabalik ni Levi ay natural na haadlang sa lahat ng kanyang mga plano na matupad. Kahit na hindi niya alam kung gaano kalakas si Levi, ang huli ay natakot na sa mga pangunahing paksayon ng Ecclesiastic Order. Dahil hawak din niya ang Ancient Divine Sword, natural na natatakot sa kanya ang lahat. Dahil alam niyang hindi siya katapat nito, natakot pa si Gloria na makilala si Levi ng personal. Sa kabila ng kakayahang manipulahin si Floyd, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang mga pamamaraan ay gagana sa iba. Kaya naman, malalagay siya sa problema kung masisilayan siya ni Levi. Dahil ngayon ay wala na sa kanya si Forlivia. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magtiis at maghintay ng susunod na pagkakataon. Hindi na kailangang ipagsapalaran na malantad ngayon. Huwag kang mag-alala, isa ka na sa amin ngayon. In fact, I plan to take you to meet Master and Zoe, mungkahi ni Floyd. Hindi, maaaring magkaroon ng problema ang iyong Panginoon sa kanyang paghahanap. Sa makatuwid, mas mabuting magmadali ka at tulungan sila. Ako naman, babalik ako sa West Pavilion. Mula doon, gagawin ko ang lahat para matulungan si Asher Dragon at ang iba pa. Kaya mas mabuting magmadali ka. Or else, baka may mangyari sa kanila. At saka, kung makikita ko ang iyong master ngayon, baka isipin niyang may lihim akong motibo at maaaring konektado pa sa pagkawala ni Asher Dragon. Kung tutuusin, miyembro ako ng Ecclesiastic Order. Kaya, ang pagpupulong sa kanila ngayon ay hindi angkop, udyok ni Gloria. Gayunpaman, naantig si Floyd sa kanyang mga salita, dahil tila nasa puso niya ang pinakamabuting interes nito. Sa katunayan, ang kanyang mga deliberasyon ay mas komprehensibo kaysa sa kanyang sarili. Sige na, tumanggo si Floyd na may pananalig bago umalis upang hanapin si Levi at ang iba pa. Gayunpaman, hindi bumalik si Gloria sa West Pavilion gaya ng sinabi niya. Sa halip, tinipon niya ang kanyang mga tauhan upang tulungan si Floyd sa kanyang paghahanap. Kung tutuusin, interesado rin ang paksayon na kinabibilangan niya na hulihin si Asher Dragon at ang kanyang gang. Malinaw, hindi niya sasabihin kay Floyd kung sakaling makita nila ang lokasyon ng huli. Ang tanging ginawa niya ay nagpadala ng balita na bumalik si Levi at nasa tabi niya sina Zoe, Forlivia, at ang iba pa. Ang balita ay hindi lamang naihatid sa kapangyarihan sa likod niya kundi pati na rin sa maraming iba't ibang paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order. Gusto niyang malaman nilang lahat na bumalik si Levi at nagpakita na si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3229. Pessimistic na kinalabasan. Dahil hindi niya alam kung gaano kalakas si Levi, gusto niyang may ibang sumubok nito para sa kanya. Ngayong lumitaw na si Forlivia, tiyak na may mga hindi makatiis sa pagkidnap sa kanya. Sa kalaunan, ang ilan sa mga paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order ay tiyak na lalaban kay Levi. Dahil dito, masusuri ko ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Levi gamit ang sarili kong mga mata. Batay sa mga pamantayan ng Ecclesiastic Order, masasabi nila sa unang tingin kung gaano kalakas si Levi. Gayunpaman, nalungkot si Gloria,
Kahit na ako ang unang nakasubaybay sa mga galaw ni Asher Dragon, may ibang tumalo sa akin sa kanya. Maliwanag, ang pangkat na pinagtrabahuan ni Gloria ay hindi ang nakakuha ng Asher Dragon. Ito ay ibang tao sa halip. Tungkol kay Forlivia, kailangan ko siyang makuha. Ang mga mata ni Gloria ay kumikinang sa pananalig. Ang pagkakaroon ng kakayahang manipulahin si Floyd ay naging dahilan upang ang kanyang layunin ay mas makakamit. Samantala, pinangunahan ni Levi ang kanyang grupo sa paghahanap ng Asher Dragon at ang iba pa. Dahil sa laki ng kanilang grupo, hindi sila nakabiyahe ng mabilis. Bilang resulta, mabilis na naabutan sila ni Floyd at pagkatapos ay ipaliwanag ang kanyang pagsusuri. Matapos marinig ang kanyang sasabihin, mas nag-alala ang lahat, dahil sigurado silang nahulog si Asher Dragon at ang kanyang gang sa kapahamakan. Sa katunayan, ipinaalam sa kanila ni Floyd ang ilang posibleng lugar na iminungkahi sa kanya ni Gloria. Magsimula na tayong maghanap, paalis na sana sila, may sumulpat na grupo ng mga lalaki. Si Edmund ang dumating na may dalang balita para kay Levi. Nang lumitaw si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan, sinalubong sila ng isang grupo ng mga lalaki sa Heavenly Base at pinaalis silang lahat, ulat ng isang miyembro ng Heavenly Guard. Kung ganoon, pumunta tayo sa Heavenly Base. May tensyon sa mukha si Levi habang pinangungunahan niya ang lahat doon. Gayunpaman, nakita nilang magulo ang Heavenly Base pagdating nila. Sa pagpasok sa base, naramdaman ni Levi ang presensya ng ilang figure kahit na mahina ang aura na kanilang ibinubuga. Hanggat ma-detect niya ang kanilang aura, tiyak na matunten niya ang mga ito. Gayunpaman, walang ibang nakapansin nito, dahil ang ilang mga figure ay napakalakas na kaya nilang pigilan ang kanilang aura at hindi mag-iwan ng anumang bakas nito. Given that Levi was a cut above the rest, hindi pa rin maalis sa sentido niya ang kanilang aura. Dahil lumipas ang mahabang panahon, natatakot kami sa pinakamasama para sa Asher Dragon at sa iba pa. Ang mga Heavenly Guards ay nagbitiw sa kanilang sarili sa katotohanang may nangyaring kakilakilabot. Kaya, iniugnay nila kay Levi ang katotohanan na maraming miyembro ng Ecclesiastic Order ang dumating upang makita ang Asher Dragon. Mukhang matagal na silang nakatutok kay Asher Dragon at sa apat pa. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para mag-strike. Kailangan nating doblehin ang ating mga pagsisikap sa paghahanap sa kanila ng sabay-sabay. Lalong nahulog ang puso ni Levi sa kawalan ng pag-asa. Nang malapit na siyang umalis, pumunta si Sonia at ang iba pa upang makita siya. Crown King, nakabalik ka na sa wakas. May nangyari sa mga kasama mo. Napabuntong hininga si Sonia. Kasalanan namin ang lahat dahil huli na kami. Actually, kanina pa kami pumunta dito habang sinusundan sila ng malapitan. Gayunpaman, sila ay kinuha pa rin. Sa kabila ng matagal na paghahanap, hindi namin sila mahanap. Ang mga nakahuli sa kanila ay malamang na nagpaplano na ilipat ang kanilang espiritual na mga buto. Paliwanag ni Sonia. Boom! Ang balita ay sumabog sa isip ni Levi. Matapos marinig ang mga salita ng iilan mula sa Ecclesiastic Order, ang anumang pag-asa na mayroon si Levi sa simula ay napatay. Ang natitira na lang ay lubos na kawalan ng pag-asa. Matapos ibukod ang lahat ng mga posibilidad, natitiyak niya na tiyak na may nangyari. Ang tanging magagawa lang niya ay ipagdasal na sana ay buhay pa sila. Hanggat nakaligtas sila, wala siyang pakialam sa kanilang espiritual na mga buto. Samantala, nawalan ng kulay ang mukha ni Zoe, kasama ang iba pa. Sinubukan nilang pigilan si Asher Dragon at ang apat pa. Ngunit nang mabaigaw silang gawin ito, ang tanging magagawa nila ay panoorin ng walang magawa habang sila ay umalis. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng gulo. Gayun din, nalaman namin kamakailan na ang espiritual na buto na si Asher Dragon at ang iba pa ay ang mythical elemental spiritual bone. Isinasaalang-alang na kahit na ang Ecclesiastic Order ay walang ganoong bihirang espiritual na mga buto sa kanilang pag-aari, ang kanilang pag-iral ay tiyak na maakit ang atensyon ng marami. Ibinahagi ni Sonia ang isa pang balita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3230. May pag-asa pa ba? Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Levi at ng iba pa kung gaano kalakas ang Asher Dragon at ang mga espiritual na buto ng iba. Ito rin ang dahilan kung bakit malalagay si Asher Dragon sa kakilakilabot na mga kalagayan.
Walang paraan na hindi sila masasaktan sa ngayon. Gayunpaman, may pag-asa pa rin. Mungkahi ni Sonya. Nang si Levi at ang iba pa ay pawang mga tainga, nag-aalalang tinanong nila si Sonya, ano ang ibig mong sabihin? May oras pa ba tayo? Tumango si Sonya. Ma'am Ham, kahit na silang 5 ay nagtataglay ng elemental na butong espiritual bawat isa, kailangan ng isa na pagsamasamahin silang 5 para sa maximum na epekto. Ito ay hindi isang proseso na maaaring makamit ng ecclesiastic order. Sa katunayan, higit sa 70% ng mga tao ay hindi maaaring gawin ito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na lahat ay mabibigo, dahil mayroon pa ring magagawa. Ang gayong makapangyarihang mga figure ay matagal nang nakilala ang mga elemental na espiritual na buto. Gayunpaman, wala pa silang aksyon dahil inaalam pa nila ang proseso ng amalgamation. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakakomplikadong pamamaraan. Maraming sakripisyo ang dapat gawin sa proseso ng paglipat ng espiritual na buto, na sa kanyang sarili ay isang ipinagbabawal na pamamaraan. Ang paglipat ng espiritual na buto ng isang tao sa iba ay katumbas ng paglipat ng talento ng isang tao. Hindi lamang ang proseso ay nangangailangan ng maraming swerte, ang isa ay kailangang magbayad ng isang presyo na katumbas nito. Dahil dito, kakaunti ang nakakaalam ng ipinagbabawal na pamamaraang ito, at ang mga gumagawa nito ay tinatawag na mga Bone Master. Sa loob ng ecclesiastic order, karamihan sa mga paksayon ay magkakaroon ng isang tao sa loob ng kanilang hanay. Bihirang ginagamit ang mga ito, ngunit hindi ibig sabihin na wala na sila. Kahit na, ang paglipat ng mga espiritual na buto ay hindi isang madaling gawain para sa mga Bone Master. Una, kailangan nila ng dekalidad na Severance Dagger, na kinakailangan upang mahukay ang espiritual na buto. Tulad ng para sa natitirang mga tool, lahat ng mga ito ay pantay na bihira. Higit pa rito, marami pa ring paghahandang gawain ang kailangan. Higit sa lahat, ang mga elemental na espiritual na buto ay hindi matatagpuan sa isang tao. Sa halip, ipinamahagi ang mga ito sa buong katawan ng 5 individual. Ang paghuhukay lamang sa kanila ay isang mahirap na gawain mismo. At ang perpektong pagsamasamahin ang mga ito ng magkasama upang mailipat ang mga ito sa ibang tao ay makabuluhang nagpapataas ng pagiging komplikado. Sa madaling salita, ito ay 1,000,000 beses na mas mahirap kaysa sa paglipat ng isang espiritual na buto. Kaya naman, maraming oras ang kailangan para maisagawa ang proseso na hindi sinasadyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ipinaliwanag ni Sonya ang bagay sa pinakamaikling panahon na posible. Dahil dito, namulat ang lahat na may pag-asa pa. Ang kailangan lang nilang gawin ay subukan ang kanilang makakaya upang mahanap ang Asher Dragon at ang iba pa. Kahit na sila ay nasa gitna ng transplant, ang mga espiritual na buto ay hindi na ang prioridad. Ang mahalaga ay ang Asher Dragon at ang grupo ay buhay lahat. Iyon ang pinakamagandang balita na narinig ni Levi sa ngayon. Nakakatuwang malaman na may pag-asa pa. Dapat tayong maghanap ng may mas matinding pangangailangan. Sa sandaling iyon, may naganap kay Magnus, na nagtulak sa kanya upang sabihin, ngunit sila ay. Gusto sana niyang ilarawan ang pinagmulan ng grupo ngunit tinakpan ni Sonya ang kanyang bibig. Wala lang. Bilasan natin ang paghahanap natin ngayon, udyok ni Sonya. Mabuti na lang at hindi napansin ni Levi at ng iba pa si Magnus, dahilan para makahinga ng maluwag si Sonya. Nang magpalitan ng mga tingin si Magnus at ang dalawa pa, isang pakiramdam ng pagkakaunawaan ang bumungad sa kanilang mga mukha. Alam nila na hindi nila mabubunyag ang pagkakakilanlan ng mga bumihag ng Asher Dragon. Pagkatapos ng lahat, iyon ay itinuturing na isa sa mga lihim ng ecclesiastic order. Samantala, hindi napansin ni Levi kung ano ang nangyayari sa iba, dahil nakatuon siya sa paghahanap kay Asher Dragon at sa iba pa. Ang grupo ng mga lalaki na ito ay nag-iwan ng mga bakas ng kanilang mga aura. Hanggat maaari ko silang kunin muli, tiyak na mahahanap ko sila. Deklara ni Levi. Gayunpaman, ang mga bakas ay masyadong malabo. Higit pa rito, kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang lugar na ito, hindi namin alam kung saan magsisimula. Kahit na nakikita rin ni Sonya at ng kanyang mga kasama ang mga aura, wala pa rin silang ideya kung saan magsisimulang maghanap. Kaya ko ito, dahil sobrang sensitibo ako sa mga aura at energy wave. Subukan ko. Dahil doon,
Tumayo si Levi at nagsimulang-simulan ang kanyang sentido upang kunin ang anumang aura na nasa paligid. Sa isang kisap mata, nagsimulang lumabas ang kanyang sentido. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3231. Kamatayan naghihintay. Hindi alam ni Levi ang art of consumption o ang mahiwagang pamamaraan ng esoteric guild. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang mga hilaw na pandama lamang, nagawa niyang makita ang daloy ng enerhiya at aura sa isang napakalawak na lugar. Para bang ang buong topography ng Erodia ay nasa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang buong katawan ni Levi ay nagbuga ng maningning na kinang, na para bang siya ay bumaba mula sa langit. Nahanap ko sila. Nagsimulang lumabas ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang mga mata nang sa wakas ay naramdaman niya ang aura ng kanyang target. Napakalakas ng kanilang aura kaya naniwala siyang nahanap na niya ang kanilang punong tanggapan, na hindi kalayuan sa Heavenly Base. Gayun din, hindi ito kabilang sa iba't ibang paksayon ng Ecclesiastic Order, dahil alam niya na ang mga parehong paksayon ay naghahanap din ng Asher Dragon. Hindi nila ito may tatago sa kanya kung sila ang nagtagumpay. Sa pamamagitan ng extension, si Asher Dragon at ang kanyang gang ay nakatago sa ibang lugar. Dahil dito, natigilan si Sonya at ang kanyang mga kasama. Paano niya ito nagawa? Maliwanag na mas malakas si Levi kaysa sa inaakala nila. Sa pag-asa lamang sa purong pagsasanay sa pangangatawan lamang, nakamit niya ang napakalaking kapangyarihan. Paano pa niya na-detect ang ganoong mahinang aura? Ito ay sobrang nakakatakot. Bago pa sila makabawi sa pagkamangha, umalis na si Levi patungo sa destinasyon. Sumunod naman ang lahat sa likuran niya. Sa kalagitnaan, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga elite na mandirigma mula sa isa sa mga paksayon ng Ecclesiastic Order. Nang lumiwanag ang mga mata ng mga mandirigma nang makita si Levi, humakbang sila para pigilan siya. Levi, ibigay mo ang sinaunang banal na espada. Angal ng isa sa kanila. Umalis ka sa daan ko. Dumagundong si Levi habang ang nakakatakot na aura ay tumama sa lupain. Puff! Boom! Basag! Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Levi ay nagdulot ng pagkawasak sa kanila alinman sa pamamagitan ng pagpapalipad sa kanila o pambubugbog sa kanila hanggang sa isukan nila ang kanilang mga bituka. Kung hindi dahil sa taglay na tigas ng kanilang mga katawan, mauuwi na ito bilang patayan. Nanlalaki ang mga mata, lahat sila ay nakatingin kay Levi na hindi makapaniwala. Siya ay mas malakas kaysa sa maaari nating isipin. Ito ay hindi kapanipaniwala. Wala ni isa sa kanila ang umasa na si Levi ang magtatanggal sa kanila na parang mga insekto. Walang alinlangan, minamaliit nila siya. Dahil desperado si Levi na iligtas ang kanyang mga kasama, hindi niya matitiis na may hamarang sa kanya. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng awa sa kanila. O kung hindi, sila ay ginawang bangkay. Sprinting forward sa kanyang grupo, Levi ay hindi makapaghintay upang makarating sa kanyang destinasyon. Nang makita ni Sonya kung gaano kabalisa si Levi, itinikom niya ang kanyang mga labi. Hindi niya kayang sabihin kay Levi na kapag naalis na ang espiritual na buto ng isang tao, hindi na siya makakaligtas. Kung tutuusin, doon nakaimbak ang life force ng isang tao. Kapag ang puwersa ng buhay ng isang tao ay inalis, ito ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Nag-aalala na masisira niya ang pag-asa ni Levi, hindi niya magawang ibalita sa kanya. Ipinagpalagay ni Levi na mabubuhay pa rin ang isang tao nang walang espiritual na buto ng isa, ngunit nagkamali siya, dahil walang makakaligtas kung wala ito. Samantala, sa tuktok ng isang bundok sa hilagang silangan ng Erodia, mayroong pinagmulan ng apoy. Sa madaling salita, mayroong isang bulkan na may lava na bumubulusok sa loob nito. Mayroong 10-10 figure na nakasuot ng itim na damit na ang kanilang mga mukha ay nakakubli na nakatayong nagbabantay. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng isang nakakatakot na malakas na aura. Ang pinakamahina sa kanila ay kasing lakas ng 3 pinakamalakas na super deity ni Zyperia. Sa parehong oras, higit sa 10 iba pang mga figure ay abala sa kanilang sarili. Ang dahilan kung bakit napili ang lokasyon ay dahil gusto nilang gamitin ang pinagmumulan ng apoy upang panatilihing aktibo ang mga katawan ng tao at mga espiritual na buto. Sa ganoong paraan, mapipigilan nila ang alinman sa kamatayan o pagkawala ng bisa.
Sa gitna ng submit ay isang malaking kama na gawa sa bato. Dito, nakahiga si Asher Dragon at ang kanyang 4 na kasama. Hindi nila inaasahan na mahuhulog sila sa ganoong katakot-takot na mga kalagayan. Nilinlang sila ng mga bumihag sa Oakland City sa pagkukunwari ng pagtulong kay Levi. Sa oras na napagtanto nila na ito ay isang bitag, huli na ang lahat. Ipinapalagay nila na may kapangyarihan silang kontrolin ang sitwasyon. Pero ang totoo, mahina sila kaya madali silang madaig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3232. Mga kasama sa susunod na buhay. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto nilang tama si Levi at ang kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Walang paraan na kaya nilang harapin ang isang problema ng nakapag-iisa, dahil ang Heavenly League ang limitasyon ng kanilang lakas. Higit pa riyan, hindi man lang sila nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa oras na nalaman nila ang katotohanan, huli na ang lahat. Noon lamang nila nalaman na ang pangkat mula sa Ecclesiastic Order ay pinupuntirya sila para sa kanilang espiritual na mga buto. Naisip din nila na tama si Levi sa lahat ng nakaraan. Ang kanyang plano ay idinisenyo upang maiwasan ang isang bagay na mangyari. Dahil dito, napuno sila ng pagsisisi. Ang kanilang pagsuway kay Levi ay malapit nang magdulot ng matinding kabayaran sa kanila. Sa parehong oras, nalaman nila kung gaano kahalaga ang kanilang espiritual na mga buto at ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay nakikipagkaibigan lamang sa kanila para sa kanilang mga buto. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila mula sa pagkilos ay ang paglipat ng isang espiritual na buto ay isang napakasalimuot na proseso lalo na pagdating sa pagsasama-sama ng 5 sa kanila. Sa katunayan, ito ay halos itinuturing na imposible. Sa oras na dumating si Asher Dragon at ang kanyang barkada, mahigit 10 lalaki ang naghihintay sa kanila. Binubuo sila ng mga taong mukhang demonyo na may mga galos na nakatikip sa kanilang mga mukha, mga bingi, pipi, at mga nawawalang paa. Maliwanag, sila ay mga Bone Master na nagdusa ng banal na kaparusahan para sa pagsasanay ng ipinagbabawal na sining. Tulad ng mga mystical na manghuhula, kung mas tumpak sila, mas mataas ang presyo na kanilang binayaran. Hindi lamang marami sa kanila ang pisikal na pinutol, ngunit ang kanilang mga pamilya ay hindi rin nakaligtas sa mga kalamidad. Dahil ang paglipat ng mga espiritual na buto ay katumbas ng paglilipat ng talento at swerte ng isang tao, natural na binayaran nila ito. Bilang resulta, kakaunti ang mga Bone Master sa loob ng Ecclesiastic Order. Sa kabila nito, palaging may handang gawin ang trabaho. Sa kinatatakutan ng marami, kasama na si Sonya at ang kanyang mga kasama, 10 sila sa kabuuan. Maging ang mga ito ay hindi nila inaasahan na marami silang makikitang nagkukumpulan. Nang dinala doon si Asher Dragon at ang kanyang 4 na kasamahan, naghanda ang 10 Bone Master para sa transplant. Samantala, may isang binata na nakahiga sa isa pang batong kama. Binigyan niya si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ng isang tingin na puno ng malademonyong pananabik. Walang alinlangan, ang kanilang espiritual na mga buto ay dapat ilipat sa kanya, at handa na siya para dito. Samantala, hindi nawalan ng malay ang mga Bone Master kay Asher Dragon at ang kanyang mga kasama, dahil kailangan nilang gisingin upang mapanatili ang sigla ng espiritual na buto. Sa makatuwid, ang proseso ay kinasasangkutan ng mga Bone Master na gumagamit ng mga Severance Dagger at iba pang mga kasangkapan upang unti-unting mahukay ang espiritual na buto ng isa-isa. Dahil kailangan nilang panatilihing gising sa buong operasyon, si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ay nakaranas ng hindi matiis na sakit habang walang tigil nilang pinapanood ang kanilang espiritual na buto na hinuhugot. Pagkatapos nito, ang 5 espiritual na buto ay pinagsama kasama ng isang espesyal na pamamaraan bago inilipat sa katawan ng binata. Ang buong proseso ay napakabagal at tumagal ng napakatagal. Walang tigil na humagulgol si Asher Dragon sa matinding paghihirap, na para bang paulit-ulit nilang naranasan ang kamatayan. Sa sandaling iyon, napuno sila ng panghihinayang. Bakit hindi namin pinakinggan si Levi? Bakit kailangan nating kumilos ng unilateral? Napakahirap bang tanggapin ang payo ni Zoe? Ano bang masama kung pretuhin ka na parang mga bata? Hindi ba't napakasarap magkaroon ng taong magtatanggol sa atin? Habang nakahiga, silang lahat ay napangiti, dahil sila lang ang dapat sisihin sa kanilang masasamang kalagayan.
Ngayong naalis na ang kanilang espiritual na mga buto, walang nag-aalala tungkol sa kanila. Nanghihina na ang pakiramdam nila na para bang naputol sa kanila ang pinagmumulan ng kanilang sigla. Kung tutuusin, parang namamatay na sila. Sa sandaling iyon, nagsimula silang mag-flashback ng magagandang alaala mula sa kanilang nakaraan. Ang mga imahe ni Levi sa partikular ay patuloy na lumilitaw sa kanilang isipan na para bang hudyat ng kanilang nalalapit na kamatayan. Noon, hindi na nila maiangat ang kanilang mga talukap. Mga boss, kung may pagkakataon pa kami, sana ay muli mo kaming maging mga kasama sa aming susunod na buhay. Hindi, tiyak na mangyayari ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3233. Hindi pinapansin ang kanilang kapalaran. Habang nagsimulang magsara ang kanilang mga utak, unti-unting nalalayo ang kanilang kamalayan. Walang natitira sa kanilang paningin maliban sa pagkalabo, napakabigat ng kanilang mga talukap na hindi na nila mahawakan. Ang paghukay ng kanilang espiritual na buto mula sa kanila ay katumbas ng pagkuha ng kanilang puwersa sa buhay. Parang inalis ng iba ang pinagmulan ng kanilang buhay. Bilang resulta, ang kamatayan ay hindi malayo. Habang abala ang mga Bone Master sa malapit, si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ay naiwan pagkatapos na may sigawa ang kanilang layunin. Sa paglipas ng panahon, matagumpay na pinagsama ng mga Bone Master ang 5 elemental na espiritual na buto, na isang mahalagang hakbang sa proseso. Kasunod nito, ang natitira na lang ay i-transplant ito sa binata. Sa asensya, ang operasyon ay nasa bingit ng tagumpay. Tungkol naman sa 20 kakaibang gwardya sa labas, biglang naging malungkot ang isa nilang mukha. Mukhang may papunta dito, malamig niyang sabi. Imposible yan, wala man lang kaming napansin. Habang ang iba sa kanila ay sinubukang damhin ang kanilang paligid, wala silang naramdaman. Malamang dahil sa layo at dahil din sa hindi nila sapat na lakas. Idinagdag pa ng gwardya na unang naglabas ng usapin, sa totoo lang, wala akong naramdamang kakaiba sa paligid, pero ang sikmura ko ay sumisigaw sa akin na may papalapit. Ha, sigurado ka ba? Marami ang sumubok, ngunit walang nakahanap ng lugar na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Ang lahat ay nakadama ng tiwala, dahil gumawa sila ng mga hakbang upang matiyak na walang makakahanap ng lokasyon. O kung hindi, ang lugar ay matagal nang natuklasan. Hindi, kailangan nating mag-withdraw. Ang gut feeling ko ay nangingibabaw lang sa akin. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Dahil sa napakahalagang yugto na tayo, hindi natin matitiis ang anumang pagkakamali. Kung hindi, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Nang magsalita ang tao ay tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ngayon na ang oras para umatras at lumipat sa ibang lugar. Ipaalam sa kanila na umatras. Nang magsimulang kumilos ang grupo, agad nilang ipinaalam sa mga Bone Master. Sa sandaling iyon, naghahanda ang mga Bone Master na ilipat ang pinagsamang butong espiritual sa katawan ng binata. Nang matanggap nila ang utos na umatras, sinimulan nilang itabi ang espiritual na buto at naghanda na umalis. Sa isang kisap mata, nag-impake na sila at umalis na ng kahit anong madadala nila, naiwan si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama. Nang mapansin ng ilan sa mga figure na nakaitim na robe ang Asher Dragon at ang iba pa sa kanilang pagsusuri, nagtanong ang isa sa kanila, paano sila? Papatayin ba natin sila? Oo, dapat nating gawin ito, dahil nakita nila tayo. Hindi man nila nakita ang aming mga mukha, ang mga Bone Master ay walang suot na anumang disguise, mungkahi ng isa sa kanila. Ngumisi naman ang isa, paano kung nakita na nila ang mga mukha ng Bone Masters? Hindi ito mahalaga, dahil alam ng lahat kung sino sila dahil kakaunti sila sa loob ng Ecclesiastic Order. Ito ay hindi tulad ng anumang sikreto sa lahat. Isa pa, hindi nila kami makikilala dahil hindi namin inihayag ang aming mga pagkakakilanlan. Tsaka malapit nang mamatay silang 5. Hindi na natin sila kailangang patayin. Totoo naman, dapat nating iwanan ang mga ito dito bilang isang babala kay Levi, para ipaalala sa kanya na hindi siya magagapi. Sa katunayan, wala siyang halaga sa atin, at malugod naming hinihintay ang kanyang paghihiganti. Haha, sobrang hindi tayo katulad ni Idre. At saka, hindi pa nga niya alam kung sino tayo. Ano ang maaari niyang gawin pagkatapos naming mahukay ang mga espiritual na buto ng kanyang mga kasama?
Hindi ba niya papansinin ang kanilang kapalaran? Maghintay ka lang Levi, maraming naglalayong makuha ang kanilang mga kamay sa iyo at sa espiritual na mga buto ng iyong anak. Pagkatapos noon, mabilis na umalis ang mga lalaki. Habang si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ay tulala na nanonood, wala silang ibang magawa kundi maghintay sa pagdating ng kamatayan. Noon, lahat ng lima ay nakapikit at unti-unting nawalan ng malay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3234. Huli na ang lahat. Ito ang lugar. Hindi nagtagal, dumating si Levi kasama ang kanyang mga tauhan. Ramdam na ramdam nila ang aura ng mga taong iyon dito. Pati si Sonia at ang kanyang mga kaibigan ay ramdam din ito. Gayunpaman, walang laman ang lugar. Ito ay desyerto hindi nagtagal. Hindi ito maganda. Huli na ang lahat. Late na silang dumating. Boom! Pakiramdam ni Levi ay parang sisabog na ang kanyang isip. Ganon din ang naramdaman ng iba. Ito ay isang bolt out of the blue. May nangyari talagang mali sa pagkakataong ito. Si Sonia at ang kanyang grupo ay mukhang problemado habang sumusunod sila sa likuran, na umaakyat sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, nakita nila si Asher Dragon at ang apat pa sa kama ng bato. Puno sila ng dugo at lahat ng lima ay wala ng buhay. Ako, sumugod si Levi, ang buong katawan niya ay naglalabas ng malakas na aura ng puot. Late na tayo. Ang kanilang espiritual na mga buto ay inalis na. Gulat na sambit ni Sonia. Napabuntong hininga si Magnus at ang dalawa pa. Ang huling kislap ng pag-asa ay nasira. Minamaliit nila ang kanilang mga kalaban na ang bilis ay mas mataas kaysa sa inaakala nila. Hindi alintana kung matagumpay na nagawa ang transplant, ang mga espiritual na buto ng Asher Dragon at ng kanyang apat na kaibigan ay naalis. Ang lima sa kanila ay namamatay. Ito ay seryoso. Asher Dragon, Phoenix, Kirin, Puting Tigre, Itim na Pagong. Ininspeksyon ni Levi ang kalagayan nilang lima. Nasa kanilang huling hininga ng buhay. Matapos ipasok ni Levi ang sarili niyang kapangyarihan sa kanila, nagawa nilang imulat ang kanilang mga mata. Nang makita nila si Levi, kumikislap ang kanilang mga mata sa buhay at nanginginig ang kanilang mga labi. Barbie Boss, kay kami, paumanhin, patawarin mo kami, dapat, sinunod ka namin. Sa susunod na buhay namin, magiging magkaibigan ulit kami. Huwag kang magsalita ngayon, ayos lang. Magiging okay ka. Hinawakan ni Levi ng mahigpit ang mga kamay nila. Pakiramdam niya ay mabilis na nauubos ang kanilang buhay at malapit nang mawala. Napakalubhaba ng mga epekto ng pag-alis ng mga espiritual na buto. Magreresulta ba ito sa kamatayan? Lumingon siya at tumingin kay Sonia. Paano ito mangyayari? Pasensya na, Crown King. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito dati. Kung aalisin ang espiritual na buto, ang tao ay mamamatay. Sa sinabi ni Sonia ay parang sisabog ang isip ni Levi. Bago ito, naisip niya na ang pagkawala ng espiritual na buto ay tulad ng pagtanggal ng organ. Patuloy na mabubuhay ang biktima. Hindi niya kailanman pinaghinalaan na ito ay nakamamatay. Lampas iyon sa inaasahan niya. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Ano, nakakamatay ba talaga? Tumanggo si Sonia. Tama iyan. Ang limang ito ay itinuturing na nag-activate ng kanilang espiritual na buto, kung saan nagtitipon ang puwersa ng buhay. Kung ang mga espiritual na buto ay aalisin, ang puwersa ng buhay ay mawawala. Natural, mamamatay sila. Bakit ganoon? Bakit? Nagsimulang umiyak si Floyd. Siya ang bahagyang dahilan kung bakit nangyari iyon kay Asher Dragon at sa iba pang apat. Nakipag-ugnayan siya sa grupong ito ng lima na umalis sa kanilang mga pinagtataguan at kaya siya ay responsable sa isang malaking lawak. Ngayon, nang makita niya sila sa ganitong kalagayan, puno siya ng panghihinayang. Umiyak din si Zoe. Ang mga taong iyon ay parang pamilya sa kanya. Asher Dragon, Kirin, Phoenix. Hindi mapigil ang umiyak si Forlivia. Nalungkot at nanlumo ang lahat ng naruroon. Walang nakaisip na ang pag-aalis ng espiritual na buto ay magbubunga ng kamatayan. Higit pa rito, walang lunas para dito. Kahit na ang mga Diyos at immortal ay hindi maaaring makatulong na baligtarin ito. Walang magawang sabi ni Sonia. Mr. Garrison, mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay.
Galit na galit si Levi ngunit tinulak siya ni Asher Dragon. Boss, huwag kang malungkot. Magkikita tayong muli. Palm, boss, ayos lang. Hindi kami natatakot, boss. Kailangan mong ipagpatuloy ang buhay na makabuluhan. Babantayan namin kayong lahat mula sa itaas. Panipi. Patuloy nilang sinisikap na aliwin si Levi. Sabay-sabay na pagsasalita, inipon ng 5 ang kanilang huling ounce ng lakas para magpaalam kay Levi. Hindi kita hahayaang mamatay. Talagang hindi. Naging wild si Levi, sumisigaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3235. Ang pinakamalaking joke. Sinabi ni Sonia at ng iba pa, walang saysay. Ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang gamot upang pilitin ang buhay pabalik sa kanila. Ang ibig nilang sabihin ay kailangan itong tanggapin ni Levi dahil hindi na ito maibabalik. Ang paulit-ulit na ranting ay hindi makakatulong sa sitwasyon. Sa halip, mababaliw lang siya nito. Nang marinig niya ang mga ito, sumili ang sinag ng pag-asa sa mga mata ni Levi. Agad niyang inilabas ang natitirang kalahati ng mahiwagang gamot na ginamit sa paggamot kay Forlivia. Sa oras na iyon, kung ang lahat ng mahiwagang gamot ay ginamit sa Forlivia, ang kapangyarihan ay sumabog sa kanyang katawan. Kung tutuusin, ang gamot ay napakalakas para sa kanyang mahinang katawan upang tiisin ang lahat ng ito. Kaya naman, marami ang natira. Sino ang mag-aakala na ito ay magiging kapaki-pakinabang ngayon? Natigilan si Sonia at ang iba pa. Ano ang nasabi ko? May mahiwagang gamot talaga si Levi. Napakagandang sorpresa. Walang pag-aalinlangan, hinati ni Levi ang natitirang gamot sa 5 bahagi at ibinigay ang bawat isa sa 5 biktima. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang sarili niyang lakas sa kanila para gabayan ang makapangyarihang gamot sa buong katawan nila. Kahit na ang bawat tao ay mayroon lamang isang maliit na bahagi ng gamot, ang kapangyarihan nito ay kamangha-manghang. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi sinadya bilang isang anti-toxin o iba pang mga layunin, ngunit upang maghatid ng healing power upang madagdagan ang kanilang buhay. Kaya, ito ay sapat na. Napakabilis, naganap ang mga pagbabago sa 5. Namula ang kanilang mga mukha at mabilis na nakabawi ang kanilang buhay. Sila ay muling nabuhay, para silang inagaw pabalik sa mga panga ng kamatayan. Ito ay mapaghimala, lahat ng naruroon ay natulala. Ang 5 ay nabuhay muli. Ito ay hindi maisip. Chad, salamat. Nang makita ang himalang ito, nagsimulang tumawa si Levi. Hindi lang ang gamot na ito ang nagligtas sa kanyang anak kundi pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Sa ilang sandali, muling nakahinga si Asher Dragon at ang 4 pa. Bagaman mahina pa rin ang pakiramdam nila, naibalik ang kanilang mahalagang buhay. Boss, pasensya na po sa nagawa namin. Buho, si Phoenix ay isang babae kung tutuusin at emosyonal siyang umiyak na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Namumula ang mga mata ng 4 na lalaki, may mga luhang tumutulo habang tahimik silang sumangot. Sa loob lamang ng 24 na oras, naranasan na nila ang lahat ng pangunahing pangyayari sa isang buhay, kamatayan at buhay, paghihiwalay at pag-alis. Dumaan sila sa mga pintuan ng impyerno at bumalik. Lahat dahil karapat-dapat sila. Dapat mas maaga silang sumunod sa utos at hindi dapat naging rebelde. Ngayon, naramdaman nilang nagkasala talaga sila kay Levi. Para silang maliliit na bata at palagi silang pinoprotektahan ni Levi. Inalagaan niya sila sa lahat ng paraan at gumawa ng mga desisyon para sa kanila. Sila na ngayon ang 5 bituin ng Heavenly League at sila ay makapangyarihan, o kaya naisip nila, kaya gusto nilang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan. Nadama nila na maaari silang magpasya para sa kanilang sarili at kunin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Ayaw nilang ipagpatuloy ni Levi ang pag-aalaga sa kanila. Kaya, gumawa sila ng isang bagay na talagang kalokohan. Sa huli, si Levi na ang dapat maglinis ng kanilang kalat. Kung hindi dahil kay Levi, lahat sila ay namatay. Sobrang nakakahiya, boss, dinala ka namin ng kahihiyan. We really deserved it. Kasalanan natin lahat, pag-alitan mo kami, parusahan mo kami. Nagpatuloy sila sa pagpapakita ng kanilang pagsisisi. Nakayuko si Asher Dragon at ang kanyang mga kaibigan habang nagsasalita sila. Palagi nilang gustong makibahagi sa mga pasanin ni Levi at kunin ang ilan sa kanyang mga responsibilidad.
Sa huli, dinagdagan lang nila ang kanyang mga pasanin at pinalala ang mga bagay-bagay. Sinisiraan pa nila ang pangalan ni Levi. Ang kanilang espiritual na mga buto ay inalis. Iyon ay gagawin silang katatawanan. Sila ay magiging may kapansanan, pati na rin, nagiging mga walang kwentang kaluluwa. Sila rin ay magiging napakahina, mas mahina kaysa sa mga karaniwang tao. Kahit isang bata ay kayang patayin sila. Ayos lang. Hanggat nabubuhay ka, ito lang ang mahalaga. Hindi mo kasalanan. May ibang tao na gumawa nito sa iyo. Naiintindihan ko ang iyong intensyon. Gusto lang ninyong lahat na bawasan ang aking mga pasanin. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hanggat nabubuhay ka, may pag-asa sa lahat. Hinawakan ni Levi ang mga kamay nila habang sinasabi ito. Mapait na umiyak ang 5 magkakaibigan. Napatingin si Levi kay Sonia at nagtanong, may solusyon ba sa kanilang kalagayan? Umiling si Sonia, na nagsasabing, nahukay na ang kanilang espiritual na mga buto. Hindi makakatulong kahit na mahanap natin sila. Ang tanging paraan ay alisin ang pareho mula sa ibang tao at itanim iyon sa kanila. Kung iyon ang iyong plano, para sa isang taong may kapangyarihan mo, madali itong magagawa. Bago pa makapagsalita si Levi, mariing tumanggi si Asher Dragon. Hindi pwede. Naranasan na natin ang ganitong uri ng pagdurusa at talagang hindi natin kayang ilagay sa iba ang parehong uri ng pagsubok para sa ating pansariling pakinabang. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa gawin ko ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3236. Paano nila ito tiniis? Tama na. Hindi namin gagawin. Hindi tayo gagawa ng napakasamang bagay. Bakit kailangan nating kumuha ng ibang tao na pasanin ang ating paghihirap? Nagpatuloy sa pagprotesta ang 5. Nagulat si Sonia at ang 3 niyang kaibigan. Naunawaan nila kung bakit labis na nagmamalasakit si Levi sa kanila at kung bakit iginagalang nila siya bilang ganti. Bakit ang grupong ito ay tila nagniningning na parang liwanag sa dilim? Bakit nila ibibigay ang kanilang buhay para sa isa't isa? Marahil ang sagot ay walang iba kundi lahat sila ay karapat-dapat na tretuhin ng ganoon. Sila ay perpekto sa maraming paraan, mula sa karakter hanggang sa karisma. Para sa kanila, hindi mahalaga ang kapangyarihan at iba pang bagay. Ang mga taong tulad nila ay bihira sa ecclesiastic order. O baka hindi lang bihira, pero wala talaga. Doon, ito ay isang kapaligiran ng survival of the fittest. Ang mahihina ay nararapat na apihin. Yaong mga mahihina ngunit nagtataglay ng mabubuting espiritual na buto ay aagawin sa kanila. Walang hustisya para sa mahihina at inaapi. Sa uri ng kapangyarihan na mayroon si Levi at ang iba pa, hindi magiging mahirap na makahanap ng kapalit na mga espiritual na buto para kay Asher Dragon at sa iba pang 4. Hindi rin magiging mahirap gawin ang transplant. Imposibleng makuha ang mga elemental na espiritual na buto ngunit ito ay magiging madali upang makakuha ng ilang makatwirang magandang kalidad na espiritual na mga buto. Gayunpaman, hinding-hindi nila gagawin iyon. Hindi nila kailanman aapihin ang mahihina at ang minurya. Iyon ang naging espesyal sa kanila. Kaya naman nagulat ang 4. Si Sonia at ang kanyang grupo mula sa North Pavilion ay medyo mas mahusay at ang sangkatauhan ay matatagpuan sa kanila. Ang iba ay sinungaling, mapang-api, at magnanakaw na walang pagsisisi sa isang malaimpyernong kapaligiran. Ayos lang. Hindi malaking bagay na walang mga espiritual na buto. Magkakaroon ng iba pang mga paraan. Kung wala ang mga espiritual na buto, makapangyarihan pa rin ako, para sabihin. Ang pinakamahalagang salik ay ang manatiling buhay. Walang pakialam si Levi sa ibang mga bagay, basta't ligtas at maayos ang kanyang mga kaibigan. Mahigpit na hinawakan ni Asher Dragon at ng kanyang 4 na kaibigan ang kamay ni Levi. Tara na, babalik tayo at hahanap ng liblib na lugar para magpagaling, sabi ni Levi. Nagsama-sama ang iba para iuwi silang 5. Desidido ang 5 na tumayo at umalis, ngunit nalaman nilang hindi sila makagalaw. Wala silang kontrol sa kanilang pisikal na katawan. Hindi magkatugma ang kanilang kamalayan at pangangatawan. Pagkatapos noon, natuklasan ni Levi at ng iba pa na si Asher Dragon at ang 4 ay ganap na nawala ang kanilang kadaliyang kumilos. Paralisado sila. Sa kanilang sarili, hindi sila makagalaw. Ang kondisyong iyon ay kahit na pagkatapos gumamit ng mahiwagang gamot.
Nakakakilabot. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano kahirap ang mga pangyayari. Sa puntong ito, tanging ang kanilang buhay ang napanatili. Paralisado sila at hindi man lang maiangat ang isang daliri, lalo pat mamuhay ng normal. Akmang babuhitin ni Levi ang itim na pagong sa kanyang likod ngunit ang huli ay nagdaldal sa kanyang mga ngipin. His, Bibos, nakaramdam ako ng sakit. Nasasaktan ako. Napakalaki ng Black Tortoise, ngunit siya ang pinakabata sa kanilang 5, at lahat ay nagmamalasakit sa matapat na batang lalaki. Siya ay lubhang mahina matapos na dumaan sa proseso ng kanyang espiritual na buto na hinukay sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Bagamat na ibalik na ng mahiwagang gamot ang kanyang buhay, mahina pa rin ang kanyang katawan. Iyon ay dahil kapag ang espiritual na buto ng isang tao ay inalis, ang pinsala ay napakalubha. Katulad na lamang ng mythical Dragon Prince 3 nang bunutin ang kanyang dragon tendon mula sa kanyang katawan. Napakalubha ng pinsala, malubha ang pananakit ng 5, at anumang bigla ang paggalaw ay hindi ito makayanan. Kaya naman, ibinunyag ng Black Tortoise ang kanyang parang bata na nakakatakot na kalikasan. Ang Black Tortoise ay, walang alinlangan, isang lalaking karakter. Walang sino man ang makatiis na makitang ang matigas na lalaki ay naging anak na humahagulgol at naisip na lamang nila kung gaano kalubha ang sakit. Sigh, nabulunan si Sonya sa emosyon. Hindi ito gaanong kumpara sa proseso kung saan tinanggal ang espiritual na buto. Upang matiyak na magagamit ang espiritual na buto, ang mga biktima ay pinananatiling buhay at gising sa buong proseso. Ang espiritual na buto ay inilabas habang ang mga biktima ay ganap na may kamalayan at mulat at ang sakit na kanilang pinagdaanan ay hindi maisip. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maraming biktima ang namamatay sa sakit pagkatapos ng proseso. Nang marinig iyon, naisip ni Levi ang malaimpyernong sakit na pinagdaanan ni Asher Dragon at ng kanyang 4 na kaibigan. Paano nila ito tiniis? Ang kanyang galit ay nag-alab at siya ay nagalit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3237. Ang nagkasala ay hindi dapat ibunyag. Ang paglipat ng espiritual na buto ay lubhang malupit. Ito ay hindi makatao. Ang Black Tortoise ay dapat na dumanas ng maraming sakit upang mapunta sa ganitong kondisyon. Ang ganitong malupit na pamamaraan ay maaaring sirain ang isang kaluluwa. Mga hayop, bakit kailangan nilang alisin ang espiritual na buto sa iba? Wala ba silang sarili? Ang puso ni Levi ay nasa sobrang sakit. Hindi niya maisip kung anong sakit ang pinagdaanan ng kanyang mga kaibigan. Klak, klak, naikuyom ni Levi ang kanyang mga kamao at kumaluskos ang kanyang mga buko. Parang bamuka ang buong lupa. Higit pa rito, ang lugar ay orihinal na bunganga ng isang bulkan at sa ilalim ay umuusok na lava. Sa sandaling ito, ang galit ni Levi ay nagdulot ng abnormalidad. Nagsimulang kumulo ang magma. Malapit nang sumabog ang natutulog na bulkan. Nang magalit si Levi, nanginig ang buong tanawin. Si Zoe at ang iba pa ay parehong nadurog sa puso. Si Asher Dragon at ang kanyang mga kaibigan ay mga mapagmataas na individual sa nakaraan. Sila mismo ay dapat nahihirapang tanggapin kung ano ang nangyari sa kanila. Ang sakit ay naging gulo ng Black Tortoise. Tiyak na nahihiya sila, at hindi mabata ang pagbabago. Malamang na maramdaman nilang walang silbi ang pagiging pabigat sa iba. Nagdala rin sila ng kahihiyan kay Levi. Si Floyd ay nakaramdam ng labis na pagkakasala na maaari niyang patayin ang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang ulo sa pader. Kung hindi niya nakontak si Asher Dragon, hindi ito mangyayari. Bagamat ang kanyang intensyon ay protektahan ang 5, nagdulot siya ng kapahamakan sa kanila. Nagigilty siya sa nangyari. Siya ang naglabas ng 5 sa kanilang pinagtataguan. Kung hindi dahil sa kanya, nanatili silang nakatago. Bang! 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 Walang tigil na sinuntok ni Floyd ang isang malaking bato, ang kanyang mga kamay ay isang masa na ng dugo at laman. Boss, pinahiya ka namin. Nasasaktan ako, o sobrang sakit. Ayoko ng ganito. Hindi ko kaya. Walang tigil na umiyak si Black Tortoise. Boss, kami na ngayon ang pasanin mo. Lahat ng ito ay gawa natin. Paumanhin, boss, para makita mo kami sa ganitong kalagayan. Nagdala kami ng kahihiyan sa iyo. Kami ay isang kahihiyan. Deserve natin ito. Patuloy nilang sinisisi ang kanilang sarili, nahuli sa matinding pagkakasala at kahihiyan.
Naging madilim ang mga ekspresyon ng kanilang mukha. Nang makita silang kumilos sa ganoong paraan, ang iba ay naawa sa kanila. Si Asher Dragon at ang apat ay nagkaroon ng mental breakdown at hindi napigilan ang kanilang sarili. Ayos lang. Wala kang ginawang masama sa sinuman. Nakakahiya lang kung patuloy mong sisisihin ang sarili mo at minamaliit ang sarili mo. Kung ayaw mo akong ipahiya, makinig ka. Mabilis na gumaling. Hanapin ang kaaway at maghayganti. Huwag hayaang magtagumpay sila sa atin. Wasakin sila. Malakas na sigaw ni Levi. Nang marinig nila ito, tumahimik ang 5 at isang sinag ng pag-asa ang nagliwanag sa kanilang mga mata. Nakatagpo sila ng panibagong pag-asa. Naikuyom nilang 5 ang kanilang mga kamao. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Levi tungkol dito. Kapansin-pansin, hindi niya binanggit kung sino ang salarin. Hindi rin siya nagtanong kay Sonya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon kay Asher Dragon at sa iba pa at nagpakalma sa kanila. Sapat na para tumigil siya doon. Kung magpapatuloy siya, muli silang aawayin nito. Sa puntong ito ng oras, ang kanilang mga isip ay puno ng paghihiganti. Kung nagpatuloy siya, natatakot siyang ipaalala sa kanila ang malaimpyernong pagpapahirap na kanilang pinagdaanan. Siguradong mawawalan na naman sila ng kontrol. Kaya naman, tumigil si Levi doon at nagpanggap na lang na hindi nangyari. Kung tutuusin, hindi lang sila physically injured kundi emotionally hurt din. Marahil ay mas malubha ang emosyonal na mga sugat. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang niyang pagalingin ang mga pisikal na pinsala sa katawan, ngunit hindi ang emosyonal na pinsala. Halika, alis na tayo. Sa wakas, silang 5 ay dinala ni Levi at ng kanyang grupo. Pag-alis nila, sinabi ni Levi kay Sonya at sa kanyang mga kaibigan. Sumama ka sa akin. Mamaya, may itatanong ako sa'yo. Tumanggaw si Sonya at ang iba pa. Alam nila kung ano ang balak ni Levi. Ang espiritual na buto ay inalis mula kay Asher Dragon at sa apat upang siya ay gumanti sa anumang paraan. Siguradong maghihiganti siya. Hindi ba't ganoon din ang pagkawala ni Idre? Gayunpaman, kahit alam na nila kung sino ang salarin ay ayaw nilang ibunyag ang pangalan nito. Dapat itago si Levi sa dilim. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3238. Sabi sa'yo, lahat sila ay natakot sa kanya, at ito ay dahil hindi nila ito masabi. Hindi nila dapat sabihin. Kung sasabihin nila, tiyak na mapapahamak sila. Hindi lang silang 4 ang mamamatay, pero baka maapektuhan pa ang North Pavilion. Siguradong mamamatay ang bawat isa sa North Pavilion. Wala ni isang kaluluwa doon ang maiiwang buhay. Bukod dito, lahat sila ay mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan. Walang paraan na sila ay pabayaan ng madali para sa kanilang pagkamatay. Iyon ang mangyayari sa kanila kung sasabihin nila ito sa iba at nalaman. Kahit na ang North Pavilion ay itinuturing na isa sa mga pangunahing paksayon sa Ecclesiastic Order, sila ay papatayin pa rin. Ganyan kalakas ang mga taong iyon. Kung tutuusin, hindi lamang sila malakas, ngunit sila rin ay walang awa. Kaya naman, ang takot ay patuloy na bumagsak laban sa kanila na parang tidal wave. Sila ay isang nilalang na kinatatakutan ng mga paksayon ng Ecclesiastic Order at hindi nang ahas na magbanggit ng kahit ano. Ang mga lumaban sa kanila ay nagsisi na dumating sa mundo, dahil lahat sila ay dumanas ng kakilakilabot na kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila naglakas loob na pag-usapan ang tungkol sa kanila. May pagkakataon na baka crush sila ni Levi, at sa katunayan, may kakayahan siyang gawin iyon. Gayunpaman, bago iyon mangyari, tiyak na sisirain ng mga taong iyon ang North Pavilion. Ito ay isang panganib na hindi nila pananggahasan. Ang magkabilang panig ay walang awa ng mga tao. Gayunpaman, para sa kanila, parang ang kabilang partido ay mas malupit kaysa kay Levi. Sa makatuwid, pinili nila ang kabilang panig. Mabilis na tiningnan ni Sonya ang iilan upang pumirma sa kanila na huwag magsalita ng biglaan. Naunawaan naman ng tatlo na kasama ang kaligtasan ng lahat. Ang mga kahihinatnan ng kanilang pagmamadali ay makakaapekto sa kanila at sa North Pavilion. Lahat sila ay mahuhulog sa hukay ng panganib. Dinala ni Levi ang mga lalaki sa kanilang pinagtataguan. Sa sandaling iyon,
kailangan ni Asher Dragon at ng iba pa na magkaroon ng walang patid na kapayapaan para makabawi. Pagkabalik, nakahanap kaagad si Levi ng kargada ng mga mahiwagang damo bago pumili ng mga kapakipakinabang para sa Asher Dragon at sa iba pa. Samantala, si Zoe at ang iba pa ang namamahala sa pag-aalaga sa kanila. Nang may ayos na ang lahat, lumabas si Levi at ipinatawag si Sonia at ang mga kasama niya. Dapat alam mo kung sino ang gumawa nito, di ba? I'm sure you do, tanong ni Levi habang nakatutok sa kanila ang galit na tingin. Pakiramdam niya ay nakatitig siya sa kanilang kaluluwa at binabasa ang lahat ng kanilang iniisip. Isang alon ng pag-aalala at pagkakasala ang bum-alot kay Magnus at sa iba pa. Hindi na sila naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Levi. Ito, kami, lahat sila ay nagsimulang mag-alinlangan habang sila ay lumipad sa gulat. Sa pagtatapos ng araw, ang makaranasang si Sonia ang nagsabing, "Wido. Sino ta? Sabihin mo sa akin." Nang marinig niya ang sagot nito, nabalisa siya. Agad siyang napatitig sa kanya habang nagsimula siyang maglabas ng nakakatakot na aura. Para siyang isang mabangis na hayop na nag-aabang sa kanyang biktima sa loob ng libu-libong taon. Sa pagkakataong iyon, ramdam na ramdam ni Sonia ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang mga organo sa loob niya. Hindi pa niya naramdaman ang presensyang kasing taas ng buhok niya noon. Sa kabila noon, naramdaman pa rin ni Sonia na mas nakakatakot ang kabilang panig. Nadama ni Sonia na sila ay magdurusa ng mas masahol na kahihinatnan kung tatawid sila sa kabilang partido kumpara kay Levi. Habang tinitiis ni Sonia ang pressure, sinabi niya kay Levi, "Crown King, makinig ka sa akin." Ang mga miyembro ng pangkat ng Ecclesiastic Order ay madaling mahulaan kung sino ang nag-transplant ng mga espiritual na buto. Ito ay dahil may mga profesional na dalubhasa sa espiritual na mga transplant ng buto na tinatawag na Bone Master. Ang mga gawa ng Bone Master ay immoral, kaya binabayaran nila ito. Sa makatuwid, kakaunti lamang ang mga Bone Master sa paligid, kabilang ang mga nasa Ecclesiastic Order. Iyon ang dahilan kung bakit medyo mahulaan ng lahat kung sino ang nasa likod nito na pupunta para sa espiritual na mga transplant ng buto. Ang isa sa mga Bone Master ay dapat ang naghukay ng mga espiritual na buto ng iyong kaibigan. Ang mga taong ito ay madaling mahanap. Sa karamihan, maaari nating makuha ang lahat ng ito. Sigurado akong mahahanap natin ang may gawa nito. Gayunpaman, hindi natin malalaman kung sino ang nag-hire ng mga Bone Master na ito para ay transplant ang mga espiritual na buto, at hindi natin malalaman kung kanino nila binigyan ang mga elemental na espiritual na buto. Kailangang aminin ni Levi na matalino si Sonia, pero at the same time, parang wala itong sinabi sa kanya. Gayunpaman, hindi na naghinala si Levi sa kanya. Kahit na sinabi niya sa kanya na ang mga Bone Master na iyon ang gumawa ng trabaho, nalaman din ni Levi na hindi sila ang tunay na may kasalanan. May ibang tao sa likod ng usapin. Ang mga Bone Master ay mga kasangkapan lamang para sa utak. Nasasanay lang sila ng tunay na salarin. Okay, nakuha ko. Kahit na sino ang nasa likod nito, dahil kakaunti lang ang mga Bone Master sa paligid, maaari nating paliitin ang ating paghahanap hanggang sa iilang iyon muna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3239. Hinahanap ang mga Bone Master. Medyo lumuwag ang madilim na ekspresyon ni Levi. Nagmamadaling tumango si Sonia at ang iba pa bilang tugon. Oo, tama iyan. So hindi mo alam kung sino ang nasa likod nito? Patuloy na tanong ni Levi. Tama na. Maaaring kilala natin kung sino ang mga Bone Master, ngunit hindi natin alam kung sino ang utak. At saka, mas malakas sila sa atin. Kung paano sila nakatakas bago tayo makarating doon ay isang senyales niyan. Maingat na itinuro ni Sonia at ng iba pa. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Levi. Sige, kukunin muna namin ang lahat ng Bone Master ng Ecclesiastic Order. Ako mismo ang magtatanong sa mga Bone Master. Tumanggi akong maniwala na hindi ko malalaman kung sino ang nasa likod nito. Ilista ang lahat ng mga Bone Master. Hindi ko hihilingin sa iyo na hanapin sila mismo, ako mismo ang gagawa niyan. May utang na loob ako sa iyo para dito. Bilisan mo na. Mabilis na sumagot si Sonia at ang iba pa. Okay,
Pero hindi magiging ganoon kadali ang pagkuha ng kumpletong listahan ng mga Bone Master. Kailangan din nating maghanap, at kailangan nating humingi ng tulong sa ilan sa mga elder ng North Pavilion. Sa makatuwid, Crown King, kailangan ka naming maghintay ng ilang sandali. Okay lang, maghihintay ako. Nang makaalis si Sonya at ang iba pa sa lugar, nakahinga sila ng maluwag. Iyon ay isang malapit na tawag. Kung agresibo pa kaming tanungin ni Levi, natatakot ako na natapon ko ang mga butil. Tinapik-tapik ni Magnus ang kanyang dibdib para pakalmayan ang sarili. Matalino ka, Sonya. Kailangan nating sabihin sa kanya ang kanilang mga pangalan kung hindi man. Kumunat ang noo ni Sonya. Bagaman walang gaanong Bone Master sa paligid, magiging mahirap pa rin ang paglista ng lahat ng kanilang mga pangalan. Gayunpaman, napagkasunduan naming gawin ito para sa kanya, kaya hindi na namin maibabalik ang aming mga salita. Bagamat hindi namin masabi sa kanya kung sino ang nasa likod nito, maaari pa rin naming ibigay ang listahan ng mga Bone Master. With that, umalis na si Sonya at ang iba pa. Pagkaalis nila, bumungad si Floyd sa harapan ni Levi. Pumalakpak, lumuhad siya sa harap ni Levi, na ikanalito ng huli. Anong ginagawa mo? Tanong ni Levi. Master, kasalanan ko lahat ito. Ako ang nakakuha ng Asher Dragon at nasaktan ang iba. Kung hindi dahil sa patago kong pakikipag-ugnayan sa kanila, hindi sila aalis sa lugar na ito. Naghintay sana sila hanggang sa bumalik ka, at hindi ito mangyayari. Kasalanan ko kasalanan ko ang lahat. Master, saktan mo ako. Patawarin mo ako dahil dito. Smack, smack, smack. Sinampal ni Floyd ang sarili. Mabilis siyang pinigilan ni Levi. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ito ay hindi mo kasalanan sa lahat. Maganda ang iyong intensyon sa buong panahon at hindi mo sinusubukang iset up ang mga ito. Paano mo ito masisisi sa iyong sarili? Tingnan mo, hindi ka namin sinisisi, di ba? Napaluha si Floyd dahil sa pag-aalala. Kasi walang sinisisi sa akin ito, kaya mas lalo akong nagilty. Ano man ang lahat, kasali ako dito. Malaki ang responsibilidad ko para dito. Nagkamali ako sa kanila. Napuno ng guilt si Floyd. Floyd, tumayo ka, ayos lang. Kung sasabihin kong wala kang kasalanan dito, wala kang kasalanan dito. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tulungan si Asher Dragon at ang iba pa na makabawi habang hinahanap ang mastermind. Naiintindihan mo ba? Walang ibang mahalaga. At saka, wala talaga itong kinalaman sa iyo. Pilit na hinayla ni Levi si Floyd para makatayo. Okay, naiintindihan ko. Medyo malapit ako sa mga tao ng Ecclesiastic Order. Hahanapin ko rin ang listahan ng mga Bone Master. The more heads in this, the better, sabi ni Floyd na may determinadong tingin. Okay, pero kailangan mong mag-ingat, lalo na kapag nakikipag-ugnayan ka sa mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Huwag mong i-assume na si Sonya at ang iba ay magaling dahil lang sa ganyang itsura nila. Baka may ulterior motive sila sa paggawa nito. Mag-ingat ka lang sa lahat ng gagawin mo, paalala ni Levi. Okay, Master, nakuha ko na. Gagawin ko ang sinabi mo. At least, pinakinggan iyon ni Floyd. Mula noon, mag-iingat na siya sa pakikisalamuha sa mga tao mula sa Ecclesiastic Order, ngunit si Gloria ang tanging exception. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3240. Kinokontrol si Floyd. Para sa kanya, si Gloria ay hindi parang isang taga-Ecclesiastic Order. Sa halip, nakita niya si Gloria bilang isa sa kanyang sariling mga tao. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Levi ang tungkol kay Gloria. Ang susunod niyang gagawin ay maghanap ng kanilang mahiwagang halamang gamot upang matulungan silang gumaling. Upang hanapin si Gloria para sa listahan ng mga Bone Master, pumunta si Floyd sa Heavenly Base. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang Heavenly Guard na nagkukumpulan, na tila nagchichismisan. Tumigil siya sa paglalakad, gustong marinig ang pinag-uusapan nila. Narinig mo ba ang tungkol dito? Ang Asher Dragon at ang mga nag-aayos na buto ng iba ay tinanggal na. Narinig ko yan. Alam ko kahit na ang Crown King ay orihinal na itinago ni Asher Dragon at iba pa, ngunit si Floyd ay gumamit ng isang lihim na paraan ng komunikasyon upang alisin sila sa kanilang pagtatago. Sa wakas ay ginulo niya sila. Tama na.
Nabalitaan ko na may mangkukulam na nanggulam kay Floyd. Sa huli ay nasaktan niya ang sarili niyang mga kaibigan. Kawawang Asher Dragon at ang kanyang barkada. Ngayon, alam na ng buong Heavenly League na si Floyd ang nanakit sa sarili niyang mga tao. Pagkatapos ng lahat, paano mo magagawang manipulahin ang pagmamataas at kagalakan ng Ecclesiastic Order? Nang marinig iyon, galit na galit si Floyd. May urge siyang lumapit sa kanila para suntukin sila, pero pinigilan niya ang sarili. Sa una, nagawa ni Levi na aliwin siya sa isang mas magandang kalooban. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakatutok at determinadong maghanap ng mga mahiwagang halamang gamot para sa Asher Dragon at sa pagbawi ng iba at sa listahan ng mga Bone Masters. Gayunpaman, naging masama ang magandang mood na iyon matapos marinig ang usapan ng mga gwardya. Muli, namumulaklak ang guilt sa kanyang dibdib hanggang sa wala na ito sa kanyang kontrol. Alam ba ito ng buong Heavenly League? Bagamat sinabi ni Levi at ng iba pa na hindi ko ito kasalanan, ako ang dahilan kung bakit nangyari ito. Nagtago na sila, pero tinawag ko sila. Bagamat wala akong masamang intensyon nang gawin ko iyon, nag-iisip ako ng makasariling pag-iisip. Nang maisip niya kung paano sinabi sa kanya ni Gloria, naramdaman niyang mas mabigat sa kanyang balikat ang responsibilidad ng insidente. Siyempre, naramdaman pa rin ni Floyd na walang kinalaman kay Gloria ang insidente. Kasalanan niya ang lahat, halos madurog na siya ng guilt. Lalo siyang nagalit nang marinig nilang tinawag siyang mangkukulam, ngunit ang pagkakasala sa pangyayari ay mas malakas na emosyon. Siya ang nakakuha ng Asher Dragon at ang apat pa sa ganitong sitwasyon. Samantala, nang mapansin ang ilang gwardya na nakatingin kay Floyd sa direksyon nila, awkward silang nagmadaling umalis. Gayunpaman, lalo lamang nitong ikinagalit si Floyd. Pagkatapos noon, habang papunta siya kay Gloria, ang mga grupo ng mga tao ay patuloy na nakatingin sa kanya at nagbubulungan ng mga bagay sa ilalim ng kanilang mga hininga. Para kay Floyd, parang lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kanyang bagay. Sa gayon, lalo siyang nagkasala sa paglipas ng panahon, at ang pakiramdam na iyon ay nagsimula ng mapuno ang kanyang isipan. Habang may nakatingin sa kanya, pakiramdam niya ay siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Si Floyd ay naging paranoid, at nagsimula na siyang mawalan ng malay. Sa tuwing may Nagel iligtas sa kanya ng dagdag na sulyap, akalain niyang pinag-uusapan siya ng masama. Paulit-ulit sa utak niya ang mga salitang iyon. Si Floyd ang nagtakda ng Asher Dragon at iba pa. Si Floyd ay nilagyan ng spell ng bruhang iyon. Ang mga salitang iyon ay umuugong sa isipan ni Floyd, kasing lakas ng kulog. Lalong tumindi ang kanyang pagkakasala habang patuloy niyang sinisisi ang sarili sa pangyayari. Nang nasa malayong lugar na siya, sinimulan niyang ilabas ang kanyang emosyon. Pinilit niya ang sarili hanggang sa halos hindi na siya tao. Nag-reach out siya ng dugo, at nag-hallucinate pa siya. Sa kanyang mga guni-guni, sinisisi siya nina Levi, Zoe, at iba pa sa pangyayari. Maging si Asher Dragon at ang apat pa, na ang mga mukha ay nakamamatay na pamumutla, ay tinutusok ng daliri sa kanyang mukha at sinisisi siya sa bagay na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gloria. Sumili ang pagngisi sa mukha niya. Sa totoo lang, matagal na niyang pinagmamasdan si Floyd. Kaya lang hindi siya nagpakita sa kanya. Nakita niya si Floyd na unti-unting bumababa sa kabaliwan. Iyon na ang sandaling hinihintay niya. Iyon ang pinakamalaking sandali ng buhay ni Floyd. Kung siya ay lilito sa oras na iyon, siya ang magiging liwanag sa dulo ng lagusan ni Floyd. Sa madaling salita, siya ang magiging taong pinakapagtitiwalaan ni Floyd. Siya ang magiging isa na makakakontrol sa kanya. Mula noon, si Floyd na ang magiging pupe niya. Gagawin niya ang anumang hiling nito sa kanya. Magagawa niyang kontrolin siya mula sa mga anino. Ang isang babaeng tulad niya ay isang matalino ngunit matalinong tao.